Ang lalaki ay talagang isa sa mga natitirang malalakas na tao sa mundo sa yugto ng Jindan. Ngunit siya ay naipit sa isang pinagbabawal na lugar sa loob ng 10 taon at hindi makalabas. Dahil noong mga nakaraang taon, siya ay nasa daan patungo sa bahay ng kanyang kasintahan upang magalok ng kasal. Nakatagpo siya ng isang misteryosong matanda. Sinabi ng matanda na siya ay may likas na espiritual na katawan. Siya ay isang magandang potensyal para sa pagsasanay sa espiritual na landas. Pagkatapos, sa kabila ng pagtutol ng lalaki, siya ay sapilitang dinala sa isang bundok na hindi matao. Sa loob ng 10 taon, ang matanda ay nagsagawa ng pinakamahigpit na pagsasanay sa mundo. Sa alas 7, nag-ehersisyo siya ng boxing. Sa alas 12, nag-aaral siya ng sining ng mga mata. Sa alas 10 ng gabi, nag-aaral siya ng mga pamamaraan ng mga pormasyon. Pagkatapos ng hating gabi, nagsimula siyang huminga at tumanggap ng enerhiya. Araw-araw, taon-taon. Sa loob ng 10 taon, siya ay maraming beses na naghangad na makaalis dito. Ngunit sa bawat pagkakataon, siya ay madaling nahuhuli ng matanda at binibigyan ng matinding parusa. Bagaman sinasabi na ang pagsasanay sa espiritual na landas ay isang malaking pagkakataon, si Lin Fan ay hindi naman nagmamalasakit dito. Ang kanyang kasintahan ay naghihintay sa kanya upang magalok ng kasal. Mayroon pang mga matatandang magulang sa bahay. At ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay naghihintay sa kanya upang kumita at suportahan ang pamilya. Kahit na si Lin Fan ay lumuhod at nagmakaawa na magbigay ng balita sa kanyang pamilya, hindi pumayag ang matanda. Sa halip, pinahirapan siya at malamig na sinabi, ang pagsasanay sa landas ay laban sa kalikasan. Kailangan putulin ang mga ugnayan sa mundong ito. Hanggang sa araw na ito, naubos na ang buhay ng matanda at malapit na siyang mamatay. Ngunit sa puso ni Lin Fan, hindi siya kasing saya ng inaasahan. Ang mayroon lamang ay ang pakiramdam ng kawalang saysay. Tahimik niyang inilibing ang matanda ng walang sinasabi. Ang pagalis na ito ay walang pagbabalik. Inialay niya ang kanyang mahabang espada. Ang buong katawan niya ay naging isang sinag ng liwanag at nawala sa kalangitan. Kung may mga nag-aaral ng landas dito, tiyak na sila ay mamamangha. Mahirap isipin sa panahong ito, na may mga tao na kayang lumipad gamit ang espada. Pagkalipas ng kalahating oras, sa wakas, nakabalik si Lin Fan sa kanyang bayan na naalala. Sa labas ng lungsod ng Jinling sa lalawigan ng Jiangnan. Sa loob ng 10 taon, ako ay nawala ng walang bakas. Siguro ang mga magulang ko ay iniisip na ako'y patay na. At mayroon pang kapatid na babae. Umalis ako ng siyam na taong gulang pa lamang. Ngayon, hindi ko alam kung nakapasok na siya sa kolehiyo. Sa mga sandaling iyon, biglang may narinig na takot na sigaw mula sa bahay. Nagkamali ako. Ayaw ko nang kunin ang pera. Nang marinig ni Lin Fan ang takot na boses, nagbago ang kanyang mukha. Ito ba ay boses ng bata? Kasabay nito, sa loob ng bahay, 2 lalaking may tattoo ng dragon. Ang mga kalbo na lalaki ay nakapaligid sa isang batang babae. Ang kanilang mga mukha ay puno ng malupit na ngiti. Napakaganda. Hindi ko akalain na ang taong ito ay napakaganda. Nakakuha tayo ng magandang pagkakataon, mga kapatid. Waa, pakawalan mo ako. Si Lin Yunyao ay nagmamakaawa. Ang kanyang magandang pisngi ay namumula-mula sa sampal. May dugo sa kanyang labi. Sa mga mata ni Lin Yunyao, may mga luha na bumabagsak. Sa sandaling ito, naisip niya ang kanyang mga karanasan sa mga nakaraang taon. Ayaw niyang bumili ng damit. Nakapasa sa kolehiyo pero walang pera para mag-aral. Kahit sa pagkain, kailangan pang magtipid. Sa bagong taon, ang iba ay nagkakasama-sama ang pamilya. Puno ng malalaking isda at karne ang mesa. Pero siya ay nag-iisa lamang na nakabaluktot sa kama ng bahay. Nanalangin na sana matapos na ang malamig na gabi. Sa wakas, ang bahay ay dapat nang gibain. Hindi inaasahan na ang demolition company ay nanlait sa kanya, isang batang babae. Pinababa ang halaga ng bayad sa demolisyon. Hindi siya pumayag, kaya't nagdala ito ng 2 maliit na gunggong. Talagang hindi niya alam. Alam niyang sobrang nagsisikap siyang mabuhay ng maayos. Bakit ayaw ng Diyos na bigyan siya ng kapayapaan? Marahil, noong umalis ang kanyang mga magulang 8 taon na ang nakalipas. Dapat din siyang umalis sa mundong ito. Sa ganitong paraan, hindi na siya magiging pagod. Nang maisip ito, si Lin Yunyao ay nakaramdam lamang ng pagod at pagkabigo. Sa labis na kawalang pag-asa, siya ay nahimatay. Nakita si Lin Yunyao at nahimatay. 2 kalbo na lalaki ang tumawa ng mas malakas. Sa oras na yon, may isang tao na sumipa sa pintuan ng bahay. Si Lin Fan ay pumasok na parang kidlat. Nang makita niya ang eksenang ito, agad siyang nagalit. Mamatay ka! Isang kamay ang tumama mula sa malayo. Ang 2 lalaki ay hindi nakapag-react. Upang malaman kung ano ang nangyari. Sila ay naging isang ulap ng dugo. Maliit na leon. Si Lin Fan ay mahigpit na niyayakap ang kanyang kapatid na babae na nawalan ng malay. Mahigpit siyang niyayakap sa kanyang mga bisig habang umiiyak. Dahan-dahang binuksan ni Lin Yunyao ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Lin Fan, agad siyang natakot at tumayo. Sino ka?
Nasaan ang dalawang tao kanina? Tinakbo ko sila. Hindi sinabi ni Linfan na pinatay niya ang dalawang tao. Sa katunayan, ang kapatid na babae ay isang ordinaryong tao lamang. Natural lang na matakot sa mga ganitong bagay. Ako ang kuya mo. Naglabas ng kaunting ngiti si Linfan. Buto. Naguluhan si Lin Yun sandali. Pagkatapos, ang mukha mula sa kanyang alaala ay unti-unting nagsanib sa mukha sa harap niya. Sa sulok ng kanyang mata, halatang may mga luha na nagniningning na handang pumatak. Nagkamali ka ng pagkilala. Wala akong kapatid na lalaki. Si Xiao Yao. Naguluhan si Linfan. Mahirap isipin na ang kapatid na babae ay magsasabi ng ganitong mga salita. Huwag mo akong tawaging Xiao Yao. Wala ka noong namatay ang mga magulang. Ngayon, mukhang guguho na ang bahay. Sakto lang na bumalik ka. Linfan, talagang ayaw kong husgahan ka ng masama. Pero talagang labis kang nakakapanghinayang. Sa puso ni Linfan, nagmadali siyang nagtanong, hindi ba maayos ang kalusugan ng mga magulang? Noong panahong iyon, hindi ka na bumalik. Ang mga magulang ay ginugol ang lahat para hanapin ka. Sa huli, naaksidente sila sa daan. At ganun na lang silang umalis. Ang boses ni Lin Yunyaw ay halatang may kaunting hikbi. Sa labas ako nagpalipas ng 10 taon, paano ako naging ganito? Baka naman ay iniwan na ako ng Chen Yi noon na yon. Ngayon ay wala na akong tahanan. Kaya nagisip akong bumalik. Talagang hindi ka tao. Si Linfan ay parang tinamaan ng kidlat. Nakatulala. Hayaan ng kapatid na itulak ako palabas ng pinto. At pagkatapos ay malakas na isinara ang malaking pinto. Sa inaasahan, ang magandang eksena ng muling pagsasama ng pamilya ay hindi nangyari. Sa halip, ito ay napaka-miserable. Si Linfan ay huminga ng malalim at dahan-dahang nagbigay ng paliwanag. Si Xiao Yao. Noong mga nakaraang taon, nag-aral ako ng pag-akyat sa Diyos. Nakatago ako sa isang lugar sa loob ng 10 taon. Ngayon lang ako nakalabas. Pero sa loob ng bahay, wala talagang reaksyon. Si Linfan ay naghahanap ng isang lugar sa harap ng pinto. Umupo siya sa isang patag na lugar. Dahil ang mga magulang ay pumanaw na. Kaya ngayon, alagaan ang kapatid at magtanong tungkol sa pag-akyat sa Diyos. Tungkol kay Yi. Si Linfan ay huminga ng malalim. Si Linfan ay naghinanakit. Si Chen Yinuo ay ang kanyang dating kasintahan. Magkasama ang dalawang tao sa loob ng 7 taon. 3 taon sa mataas na paaralan, 4 na taon sa kolehiyo. Kahit na sila'y nagkakasundo, sa huli ay wala silang kapalaran. 10 taon ang lumipas. Si Chen Yinuo ay 32 na. Tinatayang ang mga bata ay kaya nang bumili ng toyo. Hindi na nag-isip pa si Linfan. Nagsimula siyang umupo ng nakaluhod at huminga ng malalim. Ang kanyang pinag-aaralang paraan ng paghinga ay tinatawag na 9 Heavens Immortal Breathing Method. Ayon sa sinabi ng matanda, ito ay isang napakataas na makalangit na pamamaraan. Nakuha niya ito sa isang sinaunang lugar sa kabila ng panganib. Sayang, ang pamamaraang ito ay hindi maaaral ng karaniwang tao. Tanging ang mga taong may likas na espiritu lamang ang makakapag-aral nito. Kaya noong una, ang matanda ay labis na natuwa nang makita si Linfan. At sa ngayon, si Linfan ay makakahula na sa matanda. Kung bakit siya'y ganoon kahigpit at walang awa. Ang matanda ay may pambihirang talino. Sa panahon ng katapusan ng batas, nakamit ang antas ng paglipat. Sayang, sa huli ay hindi niya kayang labanan ang kakulangan ng mundong ito. Sa oras ng kanyang kamatayan, hindi niya rin naabot ang daan ng mga Diyos. Ang pagtatanong sa Xianban ay isang pangarap ng matanda sa buong buhay niya. Kaya't sa huling 10 taon ng kanyang buhay, natagpuan niya si Linfan. Itinuro niya sa kanya ang lahat ng kanyang natutunan sa buong buhay. Umaasa siyang mapapalitan siya sa pagbasag ng mga tanikala ng langit at lupa. Basagin ang sumpa na hindi makakapagsiyan ang mga susunod na henerasyon. At sa ilalim ng mahika ng matanda, si Linfan ay naging masigasig sa kanyang pagsasanay. Sa loob lamang ng 10 taon, siya ay naging isang tagapagsanay sa rurok ng Jindan. Sa isang iglap ang oras ay lumipas. Ang pintuan ng bahay ay binuksan. Lumabas si Lin Yun na may dalang isang palanggana ng mga damit. Naghahanda siyang maghugas ng damit sa maliit na lawa sa harap ng pinto. Agad na lumapit si Linfan sa kanyang kapatid na babae. Si Xiao Yao. Naghuhugas ng damit Tutulungan ka ng kuya mo sa paghuhugas. Agad na kinuha ni Linfan ang palanggana. Naglakad siya patungo sa tabi ng lawa. Ngunit nang siya ay umupo, napansin niyang may kakaiba. Dahil ang palanggana ay puno ng mga panloob na damit ng mga babae. Maghugas ba o hindi? Si Linfan ay talagang nahihirapan. Sa huli, may pagkakaiba ang lalaki at babae. Bukod dito, medyo hindi maganda na siya ang humahawak sa ganitong uri ng damit. Pero sa kabilang banda, habang tinitingnan ang mga puting damit na nahugasan, si Linfan ay medyo nalungkot. Ang mga ito ng kapatid na babae ay marahil hindi na alam kung ilang taon na niyang suot. Ano ang nangyari? Ikaw na tulad nito ay mahihiyarin. Si Lin Yunyaw ay nakatayo sa tabi ng ilog at malamig na nagsabi. Ang mga damit na ito ay sobrang luma na. Sa oras na yon, bibili ang kuya mo ng bago para sayo.
Habang naghuhugas ng damit, si Lin Fan ay mahinang nagsabi, "Huwag kang magpanggap." Si Lin Yunyaw ay lumingon at pumasok sa bahay. Pagkatapos maghugas ng damit, si Lin Fan ay nagplano na lumabas para kumita ng kaunting pera. Sa pagkakataong iyon, sa harap ng bahay, sa sirang daan ng maliliit na bato, isang kulay rosas na wuling mini ang dumating. Isang batang babae na nakabihis ng makulay ang bumaba mula sa sasakyan. Ang pangalan niya ay Li Xiaoke. Siya ay kaklase ni Lin Yunyaw sa mataas na paaralan. Siguro ay kaibigan ni Xiaoyao. Sa kanyang presensya, tiyak na magiging mas matatag ang emosyon ni Xiaoyao. Si Lin Fan ay nakatayo sa labas ng pinto at nag-iisa na nagsasalita. Sa totoo lang, pareho lang kung papasok o hindi sa bahay. Sa kanyang pandinig kahit anong tunog mula sa loob ay malinaw na maririnig niya. Sa maliit na silid, may isang sirang kama lamang. At isang mesa na puno ng mga libro. Ang dalawang batang babae ay nakaupo sa kama at mahinang nag-uusap. Hindi nila alam na lahat ng kanilang sinasabi ay narinig ni Lin Fan sa sulok ng pader. "Xiaoyao, sino yung bastos na lalaki? Yung may balbas na magulo? Hindi ko siya kilala. Baka isa siyang pulot na nagpunta rito para dumumi." Si Lin Fan sa sulok ay naguluhan sa narinig. Isang buwan na mula nang mag-report sa paaralan. Tinanong ako ng tagapayo kung kailan ako pupunta para mag-report. Kung hindi ka napupunta sa paaralan, ituturing na itong kusang pagalis sa paaralan. Ang tuition fee ay maaaring mag-apply para sa student loan. Sa kabila ng lahat, hindi madaling makapasok sa Jinling University. Susuko ka na lang ba ng ganon? Mabilis na sinabi ni Li Xiaoke. Ayaw ko ring sumuko. Pero hindi na aprubahan ang aplikasyon ko para sa student loan. Hindi pumasa ang pagsusuri ng mga dokumento para sa patunay ng kahirapan. Si Lin Yunyaw ay nagpakita ng mapait na ngiti. Ito ba ay dahil sa issue ng demolisyon? Gusto ng kabilang panig na pilitin kang ibenta ang lupa sa murang halaga. Si Li Xiaoke ay nakaramdam ng matalas at mahinang nagtanong. Tahimik na tumango si Lin Yunyaw. Bukod dito, hindi naman palaging magandang bagay ang pumasok sa kolehiyo. Plano kong magtrabaho na. Magandang makakita ng mundo. Si Li Xiaoke ay nagalit at naggangalit ang mga ngipin. Ang grupong ito ay alam lang na mangbuli ng isang babae. Sa oras na ito, ang malaking pinto ay biglang itinulak mula sa labas. Si Lin Fan ay pumasok ng may malalaking hakbang. Hindi pwede. Little Egg. Kailangan mong pumasok sa paaralan. Huwag kang magalala tungkol sa pera. Ako na ang bahala. Si Lin Fan ay may madilim na mukha na parang babagsak ang tubig. Ang kapatid ng isang malaking cultivator sa Golden Core Stage. Paano siya nagkulang ng pera para sa pag-aaral? Mayroon pang mga dokumento ng kahirapan. Sino ang humahadlang sa kanyang kapatid na babae? May problema ka ba? Ang pagpasok sa pribadong tahanan ay labag sa batas. Agad na ininatan ni Li Xiaoke si Lin Yunyaw sa likod niya. Ako ang kapatid na lalaki ni Xiaoyao. Tumugon si Lin Fan ng kalmado. May pagdududa si Li Xiaoke. Pagkatapos ay inilipat niya ang tanong na tingin kay Lin Yunyaw. Hindi mo ba sinabi kanina na ang taong ito ay isang pulot ng basura na dumaan dito? Namatay na ang aking kapatid na lalaki 10 taon na ang nakalipas. Anong uri ng baliw ang may ganitong plano? Tumugon si Lin Yunyaw na walang emosyon. Si Lin Fan ay huminga ng malalim at nagbuga ng hangin. Lalabas ako ngayon para kumita ng pera para sa matrikula. Siguro makakabalik ako bago magdilim. Tandaan mong alagaan si Xiaoyao para sa akin. Natatakot akong gumawa siya ng mga hangal na bagay. Matapos sabihin yon, lumingon si Lin Fan at umalis. Mabilis na nawala sa paningin ng dalawa. Ang eksenang ito ay talagang nagpalutang kay Li Xiaoke. May mukha siyang naguguluhan. Ang tuition fee ng Jinling University ay higit sa 5,000 sa isang taon. Isang lalaking ayaw palitan ang kanyang damit na pumuputi na sa labahan. Pwede bang kumita ng higit sa 5,000 sa loob ng ilang oras? Mukhang talagang may sira sa ulo. Pagkatapos umalis sa bahay, si Lin Fan ay tumakbo diretsyo papuntang Jinling City area. Kung lilipad gamit ang espada, makararating siya sa loob ng 1 minuto. Pero sa Jinling City area, maraming tao at magulo. Kaya hindi niya pinili na lumipad doon. Tungkol sa pagkita ng pera. Para kay Lin Fan, napakaraming paraan para kumita ng pera. Mag-set up ng mga aray at magluto ng gamot. Gumawa ng mga talisman, maggamot at magbasa ng Feng Shui. Alam niya ang lahat ng ito. Kahit anong kunin niya ay pwedeng kumita ng malaking pera araw-araw. Nag-isip siya ng kaunti. Pumunta siya sa isang pamilihan sa hilagang bahagi ng lungsod. Dito, lahat ay binebenta. Mula sa mga pangaraw-araw na gamit hanggang sa mga lokal na remedyo. Hanggang sa mga ginto, pilak, alahas, antigong bagay at mga batong jade. Pati na rin ang ilang mga serbisyong pang-espiritu at panghuhuli ng mga demonyo. Ang mga alagad ng sining ng kapangyarihan ay makakakita ng ilan. Si Lin Fan ay nakahanap ng isang bakanting lugar at umupo ng nakaluhod. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso ng pulang ladrilyo. Sumulat siya ng isang linya ng mga salita sa lupa sa harap niya. Ipinapaupa ang sarili sa loob ng 2 oras. Walang hindi kayang gawin, walang hindi kayang matutunan.
Ang presyo ay maaaring pag-usapan. Sa loob ng pamilihan, maraming tao ang naglalakad. Maraming tao ang sadyang lumapit upang silipin at makisaya. Ngunit walang sinuman ang lumapit upang magtanong. Dahil ang isinulat ng kabilang panig ay labis na pinalalaki. Walang hindi kayang gawin, walang hindi kayang matutunan. Akala mo ba ikaw ay isang Diyos? May ilan ding tao na may mapanukso na saloobin. Lumapit sila at sinadyang nagtanong ng mga kakaibang tanong. Maaari bang dagdagan ng 5 sentimetro? Tungkol sa mga ito na malinaw na dumating. Si Lin Fan, na nagbibiro, ay tiyak na hindi papansinin ito. Samantala, sa tabi ng kalsada, sa isang itim na Hummer, may isang grupo ng malalaking lalaki na masusing nagmamasid sa pamamagitan ng bintana. Maingat na pinagmamasdan si Lin Fan. Isa sa mga malalaking lalaki ay nagsalita sa likurang upuan. Sa isang gitnang edad na lalaki sa likurang upuan ay bumulong. Boss, ang taong ito ay masyadong bata. Mukhang nagmamalaki lang siya. Mas mabuti pang pumunta tayo sa ibang lugar. Kung hindi pa tayo makakahanap ng solusyon, maaaring mangyari ang malaking insidente sa construction site. Pero saan ka makakahanap ng mga tao na kayang magpaalis ng mga demonyo? Huminga ng malalim ang lalaking nasa gitnang edad. Ang pangalan niya ay Wang Chong. Siya ang chairman ng isang malaking construction group sa Jinling City. Sa mga nakaraang araw, may mga kakaibang pangyayari sa construction site ng kanyang kumpanya. Madalas marinig ng mga manggagawa ang iyak ng mga bata sa gitna ng gabi. Pero paglabas nila, wala namang anuman. At pagbalik ng mga manggagawa sa kanilang dormitoryo, muling umingay ang iyak mula sa loob at labas. Kahapon ng gabi may isang insidente pa. Habang ang manggagawa ay lumabas para umihi, sinabing nakita niya ang isang whistle na nakangiti sa kanya. Tinanong siya ng sarili niya, "Bata, tingin mo, ako ba ay mukhang tao? O mukhang engkanto?" Wala pang nakitang ganitong kakaibang pangyayari ang manggagawa. Hindi siya makasagot. Agad siyang tumakas pabalik sa dormitoryo. Pagdating sa dormitoryo, nagkasakit siya ng malubha. Wala namang natagpo ang sakit sa ospital. Ngayon ay nakahiga pa rin siya sa ospital. Si Wang Chong ay labis na nababahala tungkol dito. Hindi nagatubiling personal na magdala ng tao sa Jiangning. Naghahanap ng mga bihasang tao sa pamilihan ng kalakal. Talagang nakakita siya ng ilang mga guro na mukhang magaling. Pero sa huli, mga walang silbi lamang ang mga ito. Si Wang Chong ay hindi nakapagpigil na pisilin ang kanyang noo na puno ng pagod. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 20 bilyon at makakakuha siya ng 10 bilyon mula dito. Kung hindi ito masusolusyunan, magiging malaking pagkalugi ito. Sa pandinig ni Lin Fan, tiyak na narinig na niya ito. Narinig na niya ang mga usapan sa loob ng Hummer. Ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya at agad siyang sumigaw. Walang hindi niya kayang gawin. Lalo na sa pagpapalayas ng mga demonyo at masasamang espiritu. Kung may ganitong bagay sa bahay, huwag magatubiling dumaan. Matapos sumigaw, inalis ni Lin Fan ang kanyang pwesto. Tumayo siya at nagkunwaring handang umalis. At sa mga sandaling iyon, sa loob ng Hummer, biglang bumaba ang isang lalaking nasa gitnang edad. Sandali lang, nakababatang kapatid. Nahulog sa bitad. Bahagyang umangat ang labi ni Lin Fan. Huminto siya at sinuri ang lalaking nasa gitnang edad. Ang lalaking nasa gitnang edad ay may mukha na parang hugis bansa. May itim na usok na lumalabas sa kanyang noo. Ito ang sinasabi ng mga tao na ang gitna ng noo ay madilim. Ang itim na usok na ito ay hindi nakikita ng karaniwang tao. Tanging ang mga tulad niya na may bukas na espiritual na mata ang makakakita nito. Ipinahayag ni Wang Chong ang mga nangyayari sa construction site. Sa narinig, alam na ni Lin Fan ang kabuuan. Bagaman totoo na tayo ay nasa katapusan ng panahon. Ngunit sa pagitan ng langit at lupa, mayroong espiritual na enerhiya. Kung may espiritual na enerhiya, tiyak na magkakaroon ng mga espiritu at halimaw. At ang naranasan ng mga manggagawa ay dapat ang tinatawag na huwang daksiyan na humihingi ng tahimik. Malamig ang mukha ni Wang Chong. Nakababatang kapatid, basta't matutulungan mo akong ayusin ang bagay na ito. Bibigyan kita ng 20,000 piso, ano sa tingin mo? Boss Wang, napakahirap ng bagay na ito. Patawad sa aking tapat na pagsasalita. Kung hindi ito agad masusolusyunan, hindi lamang ang iyong construction site ang maapektuhan. Kahit ikaw mismo ay magkakaroon ng problema. Hindi ka ba natutulog ng maayos nitong mga nakaraang gabi? Nang marinig ito ni Wang Chong, parang may tumalon sa kanyang puso. Ang construction site na iyon ay tumigil na ng maraming araw. Sa isang araw, nalulugi ng halos daan-daang libo. At sa kanitong mga nakaraang gabi, palagi siyang nakakaramdam na sa gabi habang natutulog may dalawang mata na nakatitig sa kanya. Pero kapag binuksan ang ilaw, wala namang makikita. Ang pakiramdam na ito ay labis na nakakapagpagulo sa kanya. Sa sandaling ito, nang marinig niya ang sinabi ni Lin Fan, siya ay nagulat. Hindi ba't ang taong ito na may walang emosyon na mukha ay talagang isang mataas na tao? Kapatid, ayon sa iyong ibig sabihin, kailangan talagang magdagdag ng pera. 100,000 piso. Tinitiyak kong tutulungan kita. Nang marinig ito ni Wang Chong, bahagya siyang pumikit. Kapatid,
Kung maayos ito, hindi problema ang pera. Pero kung magtatangkang lokohin ako, madali lang kitang patayin. Para akong pumipisil ng langgam, napakadali. Magpakakampante ka. Hindi kita lolokohin. Siyempre, kahit nalokohin kita, wala kang magagawa. Alam ni Lin Fan na hindi basta-basta si Wang Chong. Pero iyon ay para sa mga karaniwang tao lamang. Para sa kanya, wala itong halaga. Pagkatapos, ginastos ni Lin Fan ang natitirang kaunting pera. Bumili siya sa pamilihan ng pinakamurang tinta, papel, at inkstone. Pagkatapos ay sumulat siya ng ilang salita sa papel. Isinulat niya ang ilang salita at iniabot ito kay Wang Chong. Sa pag-uwi, ibinitin niya ang papel sa pintuan ng construction site. Tandaan na dapat ay may mga hakbang laban sa ulan at pagnanakaw. Huwag itong masira ha. Kapag nakabitin ito ng ilang panahon, magiging maayos na. Maingat na sinabi ni Lin Fan. Ito ay hindi isang ordinaryong papel. Nakasulat dito ang mga simbolo gamit ang espiritu bilang tinta. Basta't hindi bobo ang whistle na yon. Siguradong aalis siya kapag nakita ang simbolong ito. Tumingin si Wang Chong sa papel sa kanyang kamay, ang mukha ay may pag-aalinlangan. Hindi mo ba sinabi kanina na napakaabala nito? Kaya't ang natira ay isang piraso ng puting papel na may ilang mga simbolo ng multo. Kailangan mo ng 100,000. Malubha ang kanyang pagdududa na siya ay naloko. CJ, magtitiwala ako sa iyo ng isang beses. Kung maglakas loob kang lokohin ako, tinitiyak ko na ang pamilya mo ay kasama sa kaparusahan. Isang hakbang. Parang bumaba ang temperatura sa paligid sa isang iglap sa zero. Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Si Lin Fan ay nakatitig kay Wang Chong na walang emosyon. Sa harap ng nakakatakot na titig ni Lin Fan, agad na nagkaroon ng goosebumps si Wang Chong sa buong katawan. Parang pakiramdam niya ay maaari siyang mamatay anumang oras. Kapatid, magpakatatag ka muna. Sinabi ni Wang Chong na medyo kinakabahan. Hindi rin niya alam kung bakit siya natatakot. Pero ang kanyang kutob ay nagsasabi na kailangan niyang magpakumbaba. Kung hindi, magiging malubha ang mga kahihinatnan. Ang kutob na ito ay nakapagligtas sa kanya ng maraming beses. May mga bagay na maaari mong sabihin. Alam mo ba? Si Lin Fan ay may malamig na ekspresyon. Bigyan mo ako ng pera. 100,000 yuan ang kabuwang bayad. Wala akong utang. Si Wang Chong ay huminga ng malalim. Tinawag niya ang isang Hummer na hindi kalayuan. Agad na may 2 lalaking nakabihis ng itim na lumapit. Bitbit ang isang kahon at mabilis na lumakad papalapit. Pagkatapos buksan ang kahon, napagalaman na puno ito ng mga 100 yuan na salapi. Tinatayang may 560,000 yuan. Kinuha ni Wang Chong ang 100,000 at ibinigay kay Lin Fan. Pinanood niyang umalis ang kabilang panig. Ang mga mata ni Wang Chong ay patuloy na kumikislap. Ang kabataan na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na delikado. Nang maisip ito, inutusan ni Wang Chong ang isa sa kanyang mga tauhan. Si Xiaolong, sundan mo siya. Alamin kung saan siya nakatira. Ano ang mga tao sa kanyang bahay. Gusto kong malaman kung sino ang taong ito. Boss, tumango ang lalaking nagngangalang Xiaolong. Agad siyang mainat na sumunod. Pagkatapos umalis sa Jiangning na pamilihan, dumiretso si Lin Fan sa isang kalye ng negosyo malapit dito. Sabi ko kaninang umaga, kailangan kong bumili ng bagong damit para sa kapatid na babae. Kailangan ko ring bumili ng 2 cellphone. Pagkatapos ay pumunta ako sa supermarket para bumili ng maraming merienda, karne, itlog at gulay. Kapag tinotal ang presyo, ang mga bagay na ito ay umabot sa mahigit 40,000. Lumipas ang 10 taon, tumaas ang presyo ng mga bilihin. Nahihirapan ang mga ordinaryong tao. Si Lin Fan ay huminga ng malalim. Sa mga sandaling iyon, napansin niyang sinusundan pa siya ng maliit na dragon. Bahagyang umiti si Lin Fan. Pumunta siya sa isang liblib na sulok at biglang lumipad. Nawala siya sa kalangitan. Nang makita ng maliit na dragon ang eksenang iyon, agad siyang nagpunas ng kanyang mga mata. Akala niya ay nagkakamali siya ng nakita. Hanggang sa napagtanto niyang talagang nawala si Lin Fan. Umupo siya sa lupa na parang nabigla. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumawag kay Wang Chong. Sa isang malaking construction site, ibinaba ni Wang Chong ang cellphone at nagbago ang kanyang mukha. Paano posible na may tao sa mundo na makakalipad? Hindi ba't ito ay isang ganap na kalokohan? Sa oras na yon, isang tao na may suot na pulang sombrero, ang namamahala sa construction site ang lumapit. Tumingin siya sa puting papel na nakasabit sa harap ng pinto at nagduda. Boss, talaga bang makakapagpaalis ang papel na ito? Halos hindi ito naiiba sa drawing ng anak kong nasa unang baitang. Kung hindi ito gumana, wala tayong magagawa. Kung hindi, ano ang magagawa natin? Si Wang Chong ay malamig na sumagot. Ngunit sa oras na siya ay humarap, isang mabigat na tunog ang narinig mula sa likuran. Para bang isang kulog ang bumagsak. Si Wang Chong ay natatakot na lumingon. Nakita niya ang karaniwang puting papel na nakasabit sa malaking bundok. Sa oras na ito, naglalabas ito ng lilang liwanag. At sa ilalim ng puting papel na yon, may isang sunog na itim na katawan ng maliit na hayop. Ito ay isang dilaw na whistle.
Ang namamahala sa construction site ay nagulat. Nakabuka ang kanyang bibig at walang masabi. Isang kidlat ang bumagsak mula sa puting papel. At talagang pinatay nito ang isang matandang dilaw na weasel. Si Wang Chong ay labis na nasasabi. Naiintindihan niyang talagang nakatagpo siya ng isang mataas na tao. Kasabay nito, sa isang yungib na mga 800 na kilometro mula sa construction site, may isang matandang may puting buhok. Biglang sumuka ang matanda ng isang malaking dami ng purong dugo. Sino? Ang may lakas ng loob na galawin ang aking huwang-huwang. Pinunasan ng matanda ang dugo sa kanyang labi at ang kanyang mukha ay labis na nagngangalit. Mabilis siyang tumakbo patungo sa direksyon ng construction site. Ang distansya na ilang kilometro ay naabot sa loob ng 1 minuto. Upang maiwasan ang gulo, si Lin Fan ay lumapag mga 300 hanggang 400 na metro mula sa bahay. Pagkatapos ay may dalang malalaking bag at maliliit na bag. Dahan-dahan siyang naglakad pauwi. Ngunit makalipas ang ilang hakbang, napansin niya ang direksyon na tila may mga tunog ng makina na umuugong. Ito ay tunog ng excavator. Bahagyang nagbago ang mukha ni Lin Fan. Hindi mahirap hulaan na ang demolition ay hindi kasing simple ng kanyang naisip. Ipinapakita nito na malamang may mga tao na dumating upang pilitin ang demolisyon. At saka, nandyan pa sa bahay ang kapatid na babae at si Li Xiaoke. Sa sandaling ito, ang mukha ni Lin Fan ay nakakatakot na malamig. Ang pumatak na pagnanais na pumatay sa loob ay halos nagdulot ng ang kalangitan sa lugar na ito ay naging madilim. Kasabay nito, sa harap ng sirang maliit na bahay, ay may 2 dilaw na excavator na nakaparada. 11 malalaking lalaki ang nakatayo sa tabi ng excavator. Sila ay may mga nakakalokong ngiti habang tinitingnan ang 2 batang babae sa harapan. Nagbubulala sila ng iba't ibang mga maruming salita. Ang mga batang ito ay puno ng kabataan at may makinis na balat. Maganda ang 2 batang ito. Si Lin Yunyao at Li Xiaoke ay namumula sa galit. Ngunit wala silang magawa. Hindi pa napag-usapan ang presyo ng demolisyon. Ito ay itinuturing na sapilitang demolisyon. Ito ay labag sa batas. Nagulat na ako. Sabi ni Li Xiaoke na may galit. Ay, nagulat. Natatakot ako. Pero talagang natakot kami. Ang ilang mga tauhan ay nagpakita ng ngiti na parang naglalaro sa kanilang mukha. Ang pangaasar sa kanilang mga mata ay madaling makita ng sinumang may mata. Si Xiaoke, wala kang silbi dito sa bagay na ito. Ikaw lang ang madadamay dito. Si Lin Yunyao ay nagbigay ng isang malupit na ngiti. Ang grupong ito ay halatang handa na. Siguradong naayos na ang mga koneksyon sa likod. Pero hindi niya akalain na isang araw. Ang mga insidente ng puwersahang pagpapatalsik na nakikita lamang sa balita ay makikita niya sa totoong buhay. Tumingin siya sa oras. Ang pinuno, isang lalaking nasa gitnang edad, ay halatang naubos na ang pasensya. Tawagin ang ilang tao. Dalhin ang 2 batang ito sa isang tabi. Kung may magtatangkang lumaban, batukan nyo. Kuya G, agad na may 2 kapatid na lumabas, na may masamang ngiti na papalapit kay Lin Yunyao at Li Xiaoke. Habang naglalakad, hindi sila tumigil sa pagngiti at pag-aamo ng kanilang mga kamay. Sa katunayan, sa proseso ng pagdadala, ang pagpisil, paglamas at paghawak ay normal lang, di ba? Nang makita ang eksenang ito, naramdaman ni Lin Yunyao na siya ay nanginginig. Gaano siya kagustong sana ay may isang pambihirang bayani na makakapagligtas sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Biglang lumitaw sa kanyang isipan ang anyo ni Lin Fan. Kung nandyan ang kanyang kapatid, lalabas ba siya para iligtas siya? Siguro hindi, di ba? Sa pagkakataong ito, napakaraming tao ng kalaban. Kahit na nandyan ang kanyang kapatid, malamang ay natatakot lang siyang nakatayo sa gilid. Bukod dito, hindi naman mabuting tao ang kanyang kapatid. Kung mabuting tao siya, bakit siya umalis ng bahay ng 10 taon para sa isang babae? Habang unti-unting lumalapit ang ilang mga bastos na lalaki, kumuha si Lin Yunyao ng isang piraso ng ladrilyo mula sa lupa at mahigpit itong hinawakan. Kahit na mamatay siya, ipaglalaban niya ang kanyang munting kaawa-awang dangal. Pero sa mga sandaling iyon, kung kayo ay lalakad pa ng isang hakbang, mamamatay kayo. Isang boses na sobrang malamig ang narinig ng lahat. Ang boses ay malamig na parang yelo na pumapasok sa buto, na nagdudulot ng panginginig sa buong katawan. Ang mga balahibo sa katawan ay hindi mapigilang tumayo. Ang lahat ay nagulat at tumingin sa pinagmulan ng tunog. Napagtanto nilang ang dumating ay isang binatang may balbas at may malungkot na mukha. Kuya, si Lin Yunyao ay nawala sa kanyang pag-iisip. Ang grupo ni Jije ay nakita ito at sabay-sabay na nagpakita ng kakaibang ngiti. Tingnan mo ang itsura mong walang silbi. Nais mo pang maging bayani at iligtas ang magandang babae. Ngunit sa susunod na sandali, ang leeg ng 2 maliit na kapatid ay sabay na nahawakan ng mga kamay ni Lin Fan. Madaling itinaas. Nang makita ang eksenang ito, ang lahat sa lugar ay nagliit ang mga pupil. Ito ay 2 lalaking may bigat na 178 libra. Sa katunayan, isa sa kanila ay itinaas ng isang kamay. Gaano kalakas kaya ang puwersa nito?
Si Linfan ay basta na lang. Itinapon ng dalawang maliit na kapatid ng higit sa 10 metro ang layo. Sa huli, bumagsak sila ng mabigat sa lupa. Hindi kumilos, hindi alam kung patay o buhay. Si Gago ay bahagyang pumikit. Batang lalaki. Sino ka ba talaga? Sino ang may lakas ng loob na makialam sa mga bagay ng sankautang? Sankautang. Si Linfan ay nag-iisip tungkol sa impormasyon tungkol sa puwersang ito. Ngunit napagtanto niyang wala siyang narinig tungkol dito. Ngunit si Lik Xiaoke sa likod niya ay narinig ang tatlong salitang ito. Agad na pumuti ang kanyang mukha. Kayo ba ay mga tao ng sankautang? Si Lin Yunyao ay may kaunting pag-aalala sa kanyang puso. Sankautang. Napakaastig ba? Si Lik Xiaoke ay huminga ng malalim. Ayon sa sabi-sabi, ang aming pangulo ng Student Council na si Tan Ziming ay anak ng isa sa mga leader ng sankautang. At si Tan Ziming ay mahirap unawain. Halos walang may lakas ng loob na manginis sa kanya. Kahit ang mga leader ay kailangang yumuko kapag nakita si Tan Ziming. Tawagin siya ng Tan Xiao nang may paggalang. Nang marinig ito, si Lin Yunyao ay instinctively na tinakpan ang kanyang bibig. Isang anak ng leader ay ganito nakalakas. Gaano na kaya katakot ang buong sankautang? Pinahirapan ng ganito ang 2 kong tauhan. Kung hindi ka magbibigay ng 100 o 80,000, hindi matatapos ang araw na ito. Talagang hindi matatapos. Nangahas na mangbuli sa kapatid kong babae. Isang wakas lamang ang nakatakdang mangyari. Tahimik na sinabi ni Linfan, at pagkatapos ay walang pag-aalinlangan. Biglang umupo sa isang paa. Ang buong katawan ay parang isang palasong inihagis. Karaniwang tumakbo patungo kay Chicken Brother at sa kanyang mga kasama. Sa katunayan, sa kanyang lakas, kailangan lamang niyang magwagayway. Sapat na upang madaling burahin ang grupong ito. Ngunit ito ay tila nakakatakot sa mga tao. Ayaw ni Linfan na matakot ang kanyang kapatid at ang kanyang kaibigan. Si Chicken Brother ay umungol ng malamig. Umikot siya ng kamay. Ang grupo ng kanyang mga tauhan sa likod ay sabay-sabay na humugot ng mga kutsilyo. Na may ngiti ng pang-aasar ay tumakbo papunta. 8 malalaking lalaki. At may hawak na mga kutsilyo. 8 isa. Anuman ang tingnan, panalo. Ngunit sa susunod na sandali, sa loob lamang ng 10 segundo, ang 8 malalaking lalaki na may mabangis na anyo, siya ay pinatumba ni Linfan sa lupa. Hindi na alam kung ilang buto ang nabali sa kanyang katawan. Mukhang nakakakilabot. Si Lik Xiaoke ay nanonood sa eksenang ito. Siya ay labis na nabigla. Tiyak na hindi ito isang pelikula. Ngunit sa oras na yon, nakita ang driver ng excavator na nagmamaneho ng panghukay na tumama kay Linfan. Si Chicken Brother ay nagpakita ng kaunting kasabikan sa kanyang mga mata. Hindi ka ba magaling? Tingnan natin kung sino ang mas magaling, ikaw o ang excavator. Ngunit nakita si Linfan na kalmado at iniunat ang isang kamay. Ang mahahabang kamay na parang jade ay agad na nakasalubong ang panghukay ng excavator. Isang malakas na tunog ang umabot. At pagkatapos ay ang panghukay na kayang durugin ang mga bloke ng semento ay biglang huminto sa ere. Kahit gaano pa kalakas ang tunog ng makina ng excavator. Kung paano ang usok na yon ay hindi gumagalaw ang panghukay. Nang makita ang eksenang ito, nilunok ng driver ng bulldozer at ni Chicken ang kanilang laway. Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng tao? Saan pa nakakita ng ganitong bagay ang driver? Natakot siya at bigla na lang umiyak. Nais niyang tumakas ngunit napagtanto na ang kanyang mga binti ay nanginginig. Hindi siya makalakad. Huwag kang umiyak. Isasakay kita pa uwi. Si Linfan ay kumuha ng isang maliit na bato mula sa lupa. Dahan-dahan siyang pinindot sa driver. Agad na nagbasag ang salamin ng cabin. Nagulat ang driver at hinaplos ang kanyang katawan. Ngunit natuklasan niyang wala siyang sugat. Saan niya alam? Ang kanyang buhay ay nawasak na ni Lin. Ang batong iyon ni Fan ay nagwasak. Ang kamatayan ay isang usaping oras na lamang. At dahil sa pagkawasak ng kanyang buhay, sa oras na yon, hindi na sapat ang supply ng dugo. Mamamatay siya sa isang labis na masakit na kalagayan. At ang dahilan kung bakit siya gumawa ng ganito, ay dahil ayaw ni Linfan sa ngayon, na pumatay sa harap ng kanyang kapatid na babae. Muli, sinipa ni Linfan si Chicken Brother na lumipad ng 4 o 5 metro. Kasama ang mga tao mo. Agad kang umalis. Hindi inasahan ni Chicken Brother na basta siya ay pakakawalan. Patuloy ang kanyang mga sorpresa. Agad siyang nakipaglaban at tumayo. Pinunasan ang dugo sa kanyang labi at mabilis na tumakas. Malamig na pinanood ni Linfan ang eksenang ito. Ang buhay ng grupong ito ay naputol na. Mamamatay sila sa loob ng maikling panahon. Bukod dito, nagiwan siya ng marka kay Chicken Brother. Sa kanyang katawan, kahit saan man pumunta si Chicken Brother, mahahanap niya ito. Ang pamilya ay dapat buo at magkakasama. Hindi lamang niya nais ang buhay ng grupong ito ni Chicken Brother, kundi pati na rin ang mga taong nasa likod nito. Pati na rin ang kung sino mang 3 tao na iyon ay dapat mamatay. Nang maisip ito, humihip si Linfan ng isang malalim na hininga. Inilagay ang tingin sa mukha ng kapatid na babae at naglabas ng kaunting ngiti. Maliit na bagay. Ayos ka lang ba?
Tumingin si Lin Yunyaw sa kanyang kapatid na lalaki. Komplikadong ekspresyon. Sandaling hindi nakasagot. Ngunit si Lik Xiaoke sa tabi ay lumapit. Tumingin kay Lin Fan na may paghanga. Hindi ko akalain na ganito kakahusay. Talagang hindi dapat husgahan ang tao sa panlabas. Pagkatapos ay kinuha ni Lin Fan ang mga binili niya kaninang hapon. Xiao Yao, lumabas ako kaninang hapon para bumili ng maraming bagay para sayo. Tingnan mo kung gusto mo. Nagatubiling sandali si Lin Yunyaw. Pero nag-extend pa rin siya ng kamay upang tanggapin ito. Hayaan mong makita ko. Ano-ano ang mga nabili? Agad na binuksan ni Lik Xiaoke ang bag at walang tigil na tiningnan. Wow! Ang dami nito. Lahat ay mga Victoria's Secret. Kilalang pangalan. Sa dami nito, tiyak na hindi ito mura. Xiao Yao, napakabait ng kapatid mo sayo. At marami pang mga merienda. Mga chicken feet, chips, at spicy strips. Tumingin si Lin Yunyaw kay Lin Fan ngunit hindi nagsalita. Napansin niya na ang kanyang kuya ay tila pareho pa rin sa kanyang alaala. Napakabait sa kanyang sarili. Hindi kasing sama ng kanyang iniisip. Marahil may nangyaring hindi inaasahan noon. Kaya't nagpa siyang makipag-usap ng maayos sa kanyang kuya mamaya. Nga pala, Xiao Yao, binilhan din kita ng cellphone. Sabi ni Lin Fan. Agad siyang kumuha ng cellphone mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Lin Yunyaw. Ito ay isang Longway 70. Ito ang pinakabago. Halos 10,000 ito. Si Lik Xiaoke ay muling sumigaw sa gulat. Ang mga naiinggit ay hindi na alam ang sasabihin. Saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Tumingin si Lin Yunyaw sa cellphone at nagtanong na may kunot noong noo. Sa katunayan, ang suot ng kanyang kuya ay hindi mukhang mayaman. Kung ito ay ninakaw o kinuha, hindi niya ito tatanggapin. Nag-isip si Lin Fan at nagsabi, pumunta ako sa bayan ngayong hapon. Nakakita ako ng isang mabait na tao. Nakita niya akong kawawa. Binigyan ako ng 10,000. Nang lumabas ang salitang ito, si Lik Xiaoke at Lin Yunyaw ay parehong nagulat. May ganitong kabutihan sa mundo. Pero nang makita ang seryosong mukha ni Lin Fan, ang dalawang babae ay talagang naniwala. Nasaan ang mabait na taong ito? Pupunta rin ako para makatagpo. Masiglang sinabi ni Lik Xiaoke. Sa mga sandaling iyon, si Lin Fan ay hindi alam kung ano ang naramdaman at tumingin sa silangan. Sa malalim na mga mata ay may lumitaw na isang lihim na pagnanais na pumatay. Tito, anong nangyari? Napansin ni Lik Xiaoke na may hindi tama at nagtanong ng may pagusisa. Wala namang anuman. Naalala ko na may ilang bagay pa akong dapat gawin. Kayo na ang maunang magluto ng hapunan. Babalik ako mamaya. Ngayong gabi magkasama tayong magsaya. Sumagot si Lin Fan na may ngiti. Nang matapos ang kanyang sinabi, naghahanap siya ng isang liblib na sulok at mabilis na lumipad. Mabilis siyang lumipad patungong silangan. Kasabay nito, sa labas ng silangan ng Jinling City ay may isang marangyang villa. Sa sofa ng bulwagan ng villa, may isang lalaking nasa gitnang gulang na naglalaro ng baraha. Tiger, may problema. Nang mga oras na yon, si Chicken ay nagmamadaling pumasok na tila naguguluhan. Ang kanyang mga salita ay nagmamadali, naguguluhan at natatakot. Malaking manok, anong nangyari? Bakit ka nagmamadali? Si Tiger ay dahan-dahang umupo sa sofa at tanong ng walang pakialam. Ngunit nang ipahayag ni Chicken ang tungkol sa pagharang ni Lin Fan sa excavator gamit ang isang kamay, si Tiger ay malamig na nagsabi, akala mo ba bobo ako? Ang excavator ay kayang durugin kahit ang konkreto. Kaya bang harangan ng katawan ng tao ang excavator? Kung maniniwala siya sa ganitong mga hangal na salita, may mali. Sa mga oras na yon, ang pintuan ng villa ay biglang tinadyakan mula sa labas. Kasunod nito, si Lin Fan ay pumasok na may mahinahong mukha. Tiger, siya nga. Nang makita ni Chicken na sumama si Lin Fan, siya ay biglang natuwa. Si Tiger ay nakaupo sa sofa. Walang pakialam na pinagmamasdan ang pumasok. Siya ay kumaway. 56 na mga bodyguard na nakasuot ng itim ay biglang sumugod mula sa lahat ng direksyon, na napapaligiran si Lin Fan ng buong buo. Magdala ng isang excavator dito. Gusto kong makita ang taong ito na humaharang sa excavator ng walang armas. Hindi naghihintay na sumagot si Lin Fan. Muli, mahinang umalog si Tiger Brother ng kanyang kamay. Tiger Brother, isang bodyguard na nakasuot ng itim ay may pagdududa na tumingin kay Lin Fan. Naghahanda ng lumabas para patakbuhin ang excavator. Ngunit sa oras na siya ay umusad, siya ay tinamaan ni Lin Fan at nahagis, at bumagsak ng malakas sa lupa. Patay na patay na. Ang biglaang pangyayaring ito ay agad na nagpatahimik sa lugar. Lahat ay may mga nakapikit na mga mata. Hindi akalain na si Lin Fan ay ganito kaambisyoso. Napapaligiran na ngunit naglakas loob pang pumatay. Saan ang punong tanggapan ng sankautang? Tanong ni Lin Fan. Tumayo si Tiger Brother. Ako si Zheng Tianhu ng ikatlong tanggapan. Ngunit hindi pa rin niya nauunawaan ang kausap. Isang tao ang nag-iisa na pumasok. Hindi ba talaga nila akalain kaya nilang makipaglaban? Sa mga 50 hanggang 60 tao ba? May galit ka ba sa aming sankautang? Ako ang nagtatanong sa'yo.
Saan ang punong tanggapan ng inyong sankautang? Muli, tahimik na tinanong ni Lin Fan. Ano ang pinapakita mong kayabangan? Kunin mo itong batang ito para sa akin. Si Zheng Qianhu ay ngumisi ng malamig. Maraming mga bodyguard ang agad na lumapit nang marinig iyon. Ang mga nakakatakot na mukha ay may malupit na ngiti. Tumingin sila kay Lin Fan na parang tinitingnan ang isang payaso. Si Lin Fan ay may malamig na ekspresyon. Ang kamay ay humawak ng walang kapantay na espada. Isang 3 talampakang espada ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Wala na ang kanyang kapatid na babae at si Li Xiaoke, kaya't siya ay walang takot. Magic! Si Tiger ay hindi nakapagpigil at napahinto saglit. Pero sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay biglang lumaki. Nakita na si Lin Fan ay dahan-dahang. Inalog ang hawak na mahabang espada. Ang dinakikitang enerhiya ng espada ay kumalat. Ang mga nakapaligid na dose-dosenang mga bodyguard ay agad na pinatay sa lugar. Ang dating napakaganda at makintab na villa sa sandaling ito ay tila naging isang lugar ng impyerno. Sa isang espada, pinatay ang mahigit 50 tao. Paano ito posible? Si Tiger ay nanginginig na tumingin kay Lin Fan, na parang tumitingin sa isang demonyo. Tatanungin kita ulit, saan ang punong tanggapan ng sankautang? Tanong ni Lin Fan na walang emosyon. Hindi ko alam. Si Tiger ay nagbitaw ng mga salitang nanginginig. At pagkatapos ay bumagsak siya sa tuhod at patuloy na humihingi ng tawad. Siya ay nagdududa na ang kabataang ito sa kanyang harapan ay hindi tao, kundi isang Diyos mula sa langit. Hindi pinansin ni Lin Fan ang pagmamakaawa ni Tiger. Diretsong lumapit si Lin Fan at inilagay ang kamay sa noo ni Tiger. Sining ng paghahanap ng kaluluwa. Ang sining na ito ay maaaring puwersahang hanapin ang mga alaala ng isang tao sa kanyang isipan. Ngunit malaki ang mga epekto nito. Ang taong hinanap ay tiyak na magiging walang kulay. Agad na nagputi ang mga mata ni Tiger brother. Nagsimulang maglabas ng bula ang kanyang bibig at siya ay nahimatay. Hindi ko inasahan na ang kabilang panig ay hindi alam kung nasaan ang punong tanggapan ng sankautang. Ang organisasyong ito ay napakamisteryoso. Ang mga utos ay naipapasa ng sunod-sunod. Ang mga tao sa ibaba ay simpleng tagapagpatupad lamang. Wala silang kaalaman sa anumang bagay. Si Situhao. Si Lin Fan ay nag-iisa na nagsasalita. Ang si Situhao na ito ay nasa itaas ni Zheng Qianhu. Marahil ang paghahanap kay Situhao ay makakapagayos sa sankautang. Matapos lumabas mula sa villa, dahan-dahang inihampas ni Lin Fan ang kanyang kanang kamay patungo sa villa. Isang nakakatakot na lakas ang dumaloy mula sa kanyang palad. Bang! Ang buong villa ay bumagsak ng direkta. Naging isang bunton ng mga guho. Lahat ng mga bangkay at buto ay inilibing sa ilalim ng lupa. Ang buong lugar ng demolisyon ay madilim. Tanging ang maliit na bahay na iyon ang may nagniningning na ilaw. Ang masamang aura na nakapaligid kay Lin Fan ay biglang nawala. Isang banayad na kulay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Binuksan ang pinto at pumasok sa bahay. Natagpuan ang kanyang kapatid na babae at si Li Xiaoke. Sila ay abala sa pagluluto ng hapunan na may mga mukha na puno ng alikabok, 3 putahe at 1 sabaw. Kabilang dito ang inihaw na isda, inihaw na itim na buto-buto, piniritong gulay at sabaw ng itlog at kelp. Karaniwang mga lutong bahay na pagkain. Ngunit si Lin Fan ay hindi pa nakakain nito sa loob ng 10 taon. Inilagay ni Lin Fan ang sunog na buto-buto sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang nilulunok ito. Masarap ito. Si Li Xiaoke ay may pagdududa sa kanyang mukha nang marinig ito. Alam niyang magaling siya sa pagluluto. Alam niya sa kanyang puso kung ano ang kanyang niluto. Siguradong masama ang lasa ng sunog na mga buto-buto. Talagang masarap ito. Hindi kita niloloko. Muli namang kumuha si Lin Fan ng ilang piraso ng buto-buto at kumain. Nang makita ang eksenang ito, nagkatitigan sina Li Xiaoke at Lin Yunyao, at sabay-sabay silang kumuha ng 1 piraso ng buto-buto. Pero pagkakakain nila ng isang kagat, hindi nila napigilan ang pagdura. Puy, nagsisinungaling ka. Ang hirap naman nitong kainin. Ano ba ang kinain mo dati? Si Li Xiaoke ay may galit na ekspresyon. Naniniwala siyang niloko siya ni Lin Fan. Nag-isip si Lin Fan at sumagot. Basta't nakakain. Lahat ay kinakain. Si Lin Yunyao ay nayanig sa narinig. Unti-unting namula ang kanyang mga mata. Pero hindi siya nagsalita. Sa halip, nakayuko siyang kumain ng kanin sa kanyang mangkok. Parang naramdaman ni Li Xiaoke na may kakaiba sa atmosfera. Kaya't hindi na siya nagsalita. Nang mga bandang 8:00 ng gabi, si Li Xiaoke ay masayang nagpaalam. Sumakay siya sa kanyang pink na sasakyan at umalis. Sa lumang bahay, natira na lamang ang magkapatid. Si Lin Fan ay kusang kumuha ng mga pinggan at kubyertos upang hugasan sa kusina. Napagtanto niya na ang kanyang kapatid na babae ay patuloy na nakatingin sa kanya. Naalala niya ang mga pangyayari kagabi at napabuntong hininga. Ngunit nagpakita pa rin siya ng kaunting ngiti sa kanyang mukha. Huwag mag-alala. Hugasan ko ang mga pinggan at kubyertos at lalabas ako mamaya. Hindi ako matutulog dito sa bahay nang walang iyong pahintulot. Ito rin ay iyong tahanan. Wala kang dahilan para lumabas. Si Lin Yunyao ay umiling.
Linfan, sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan ito ng maayos. 10 taon na ang nakalipas, sinabi mong pupunta ka sa iyong girlfriend. At hindi ka na bumalik. Ano ang ginawa mo sa loob ng 10 taon na yon? Nakasama mo ba ang babaeng ang pangalan ay Chen Yinoo? Si Linfan ay nag-isip at nagsabi, talagang nag-aral ako ng mga espiritual na bagay. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kanang kamay. Sa kanyang palad, biglang sumiklab ang isang mainit na apoy. Ito ay espiritual na apoy, na nabuo mula sa pagsunog ng espiritu. Ang temperatura sa gitna nito ay umaabot ng libu-libong degree. Maaaring sabihin na sa mundo, 99% ng mga bagay ay madaling masunog. Maliit na leon. Sa totoo lang, alam kong mahirap para sa iyo ang tanggapin ang ganitong bagay. Pero ito ay tunay na umiiral. Matuturuan kita sa hinaharap. 10 taon na ang nakalipas, dinala ako ng isang makapangyarihang tao sa pagsasanay. Pinilit niya akong mag-aral ng pagsasanay. 10 taon pagkatapos, siya ay pumanaw. Nakabalik lamang ako. Sa totoo lang, kuya, pasensya na sayo. At pasensya na rin sa mga magulang. Kuya, huwag ka nang magsalita. Biglang tinakpan ni Lin Yunyaw ang kanyang bibig. Umiiyak siya. Bagamat ang ganitong bagay ay talagang kamangha-mangha. Pero sa huli, pinili pa rin niyang maniwala. Marahil, para sa kanya, hindi mahalaga kung totoo ang pagsasanay. Kailangan lang niya ng isang dahilan. Isang dahilan para mapatawad ang kanyang kuya. Iyon lang. Madilim na ang gabi. Nag-iisa si Linfan sa labas ng pinto. Tumingin sa mga bituin sa langit na may lungkot sa kanyang mukha. Sa pagbanggit ng kapatid na babae kanina. Ang babaeng iyon na lagi niyang naiisip. Muli siyang lumitaw sa kanyang isipan. Akala niya ay kaya niyang kalimutan ito. Pero sa oras na ito, napagtanto niyang hindi niya talaga kayang kalimutan. Sa pag-iisip na ito, hindi na siya nakatiis at kinuha ang bagong bili niyang cellphone. Naglogin siya sa kanyang Penguin account na hindi niya nagamit sa loob ng 10 taon. Pagkalogin niya, agad siyang tinamaan ng iba't ibang mensahe. May mga dating kaklase. May mga kaibigan mula sa nakaraan. At naroon din si Chen Yinoo. Pinaikot-ikot ni Linfan. Karamihan sa mga mensahe ay mula 10 taon na ang nakalipas. Tinanong siya ng mga kaklase at kaibigan kung nasaan siya. Bakit pagkatapos ng kolehiyo ay hindi na siya matagpuan? Baka naman umunlad na siya at hindi na pinapansin ang mga lumang kaibigan. Marami ring mensahe mula kay Chen Yinoo. Tinanong siya kung nasaan siya. Nasaan siya? Babaling pa ba sa sarili niya si Linfan? Kung hindi ka na darating, ang tatay ko ay ipapakasal na ako sa iba. Linfan, huwag mong kalimutan na sagutin ang mga mensahe ko. Natatakot ako. Ang pinakahuling mensahe ay 3 taon na ang nakalipas. Linfan, talagang pinagsisisihan kong makilala ka. Nang makita ang mga balitang ito, labis na nasaktan si Linfan sa kanyang puso. Ilang beses siyang nag-type, nais sanang mag-reply. Pero sa huli wala siyang naipadala. Lumipas na ang maraming taon. Ano ang kahulugan ng pag-reply ngayon? Makakaabala lamang ito kay Chen Yinoo. Isang buhay na mahirap makamit ang kapayapaan. Nagpahinga ng kaunti ang kanyang damdamin. Si Linfan ay lihim na pumasok sa penguin space ni Chen Yinoo. Sa kanyang espasyo, nakita ni Linfan ang ilang mga larawan ni Chen Yinoo. May mga sarili niyang larawan. Karamihan ay kasama niya. Isang larawan kasama ang isang batang babae na mga 5 o 6 na taong gulang. Ang batang ito ay tiyak na anak ni Chen Yinoo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang anyo ni Linfan ay tila napakadismal. Kahit na hindi na posible ang pagitan nilang dalawa. Pero nagpasya pa rin siyang hintayin na maayos ang mga bagay para sa pagpasok ng kanyang kapatid. At pupunta sa Yunchuan City para hanapin si Chen Yinoo. Bigyan si Ino ng pera na hindi niya mauubos sa buong buhay niya. Ito ang tanging bagay na maaari niyang gawin. Kasabay nito, sa nasirang villa na yon, isang lalaking nasa gitnang edad ang lumitaw. Ang galing ng paraan. Ito ba ay pinasabog gamit ang dinamita? Sino ang may lakas ng loob na galawin ang tao ng aking pamilya? Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Ginoong Situ. Patay na si Zheng Tianhu. Ang villa kung saan siya naroroon ay pinasabog ng tao. Tinatayang lahat ay nawasak. Nang marinig ang mga salitang ito, tumahimik ang kabilang linya ng matagal. Ada, naalala ko na si Zheng Tianhu ay nasa kanan ng villa. May nakalagay na lihim na surveillance camera sa puno ng banyan. Pumunta ka at tingnan kung may mga bakas. Agad na tumingin si Ada sa paligid nang marinig ito. Nakakita siya ng isang pinhole camera. Binuksan niya ang video recording upang panoorin. Sa video, makikita ang isang binata na kumaway. At ang buong villa ay bumagsak na may malakas na tunog. Pagkatapos ay umalis ang binata sa saklaw ng surveillance. Totoong ginamit ito sa pagpapasabog. Pinikit ni Ada ang kanyang mga mata. Hindi siya maaaring maniwala na ang kabataan ay makakapagpabagsak ng isang villa sa isang galaw lamang. Isang galaw lamang ay makakapagpabagsak ng isang villa. Akala niya ay may hawak na pindutan ng pagsabog ang kabataan. Ang galaw ng kamay ay tila nagpipindot lamang ng pindutan.
Agad mo akong bigyan ng impormasyon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na galawin ang aking tao. Ginoong Situ. Sa isang kisapmata, nawala. Si Linfan ay tumingin sa kanyang kapatid na babae na natutulog pa. Dahan-dahan siyang bumangon at pumunta sa banyo. Tumingin siya sa salamin at nakita ang kanyang malungkot at pagod na mukha. Nagisip siya at ginawang espada ang kanyang daliri. Inalis niya ang balba sa kanyang mukha. Pagkatapos ay pinutol niya ng kaunti ang kanyang buhok. Si Linfan ay 32 taong gulang lamang ngayong taon. At dahil sa kanyang pagsasanay, ang kanyang hitsura ay halos walang pagbabago mula 10 taon na ang nakalipas. Kahit na nagkaroon siya ng kaunting kaakit-akit na malungkot na katangian. Sa oras na ito, narinig ang mga hakbang mula sa likuran. Si Lin Yunyaw ay lumapit habang pinapahid ang kanyang mga mata na natutulog. Nang makita niya ang kanyang kuya, biglang nagising ang kanyang mukha. Buto, ang gwapo mo. Wala pang ibang sikat na artista sa Ri na kasing gwapo mo. Hindi napigilan ni Linfan ang pag-rolling ng kanyang mga mata. Matapos kumain ng almusal ang magkapatid, dumating si Lik Xiaoke sakay ng kanyang pink na sasakyan. Napagkasunduan na ito kagabi. Ngayon, kailangan ni Lin Yunyaw na mag-report sa paaralan. Kaya maaga pa lang, dumating na si Lik Xiaoke para sunduin siya. Xiaoyaw, talaga bang nagtatago ka ng babae at nag-iisa ka lang? Nang makita ni Lik Xiaoke si Linfan, namangha siya. Halos naging hugis puso na ang kanyang mga mata. Patuloy na umiikot si Lik Xiaoke ng kanyang mga braso. Kuya Lin, ang gwapo mo talaga. Gusto kong magkaanak sa'yo. Mga 40 minuto ang lumipas. Huminto ang sasakyan sa harap ng pintuan ng Jinling University. Ang Jinling University bilang isa sa mga pangunahing unibersidad ng Daxia, ay matatag na nasa top 5 ng mga pangunahing unibersidad. Ang harapan nito ay talagang matao. Lubhang masigla. Tio, pupunta ako para dalhin si Xiaoyao sa tagapayo para mag-report. Maglibang ka muna sa paligid. Kapag natapos na namin ang mga proseso ng pag-enroll, tatawagan ka namin. Sama-sama tayong kumain. Itinigil ni Lik Xiaoke ang sasakyan at sinabi kay Linfan, ikaw na ang bahala sa mga bagay ni Xiaoyao. Sinundan ng tingin ang dalawang babae habang umaalis. Si Linfan ay naglibot din sa loob ng Jinling University. 10 taon na ang nakalipas, siya ay nakapasok. Sa pamamagitan ng kanyang mahusay na mga marka sa Jinling University. At dito siya nagtagal ng 4 na taon. Ngayon, nang bumalik sa kampus, hindi maiiwasang magmuni-muni. May pakiramdam na ang mga bagay ay nagbago at ang panahon ay mabilis na lumilipas. Sa mga sandaling iyon, isang nagulat na boses ang narinig mula sa likuran. Linfan, ikaw ba yan? Nang marinig ito, huminto si Linfan. Lumingon siya at nakita ang isang pamilyar na mukha. Yun Jingchu, kanyang kaklase sa kolehiyo. Ang relasyon nilang dalawa ay maaaring sabihin na karaniwan lamang. Noong mga panahong iyon, nagkaroon pa sila ng alitan dahil sa isang laban sa basketball. Pero lahat ito ay nakaraan na. Huwag na sanang magtagal ng 10 taon. Sa sandaling ito, bigla kong nakita ang aking dating kaklase. Si Linfan ay may kaunting paungulila sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang magpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Dating kaklase, ang tagal na nating hindi nagkita. Kaya ikaw nga talaga. Akala ko nagkamali ako ng pagkakakilala. Si Yun Jingchu ay lumapit na may ngiti sa kanyang mukha. Matagal na tayong hindi nagkita, mukhang maganda ang kanyang kalagayan. Ang kanyang suot ay mamahalin at marangya. Sa kanyang pulso may suot siyang Rolex na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Mukhang isa siyang matagumpay na tao. Saan ka nagpunta para yumaman sa nakaraang 10 taon? Wala kaming makontak na sinuman sa'yo. Napansin ni Linfan ang bahagyang pangaasar sa mga mata ng kausap. Pero hindi naman siya masyadong nagalala. Sumagot siya na may ngiti. Sa totoo lang, ang nakaraang 10 taon ay medyo mahirap para sa akin. Makikita naman. Kung hindi ka sana hindi nakipag-ugnayan sa amin. Si Yun Jingchu ay bahagyang humaplos sa balikat ni Linfan. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Nagbukas ako ng isang kumpanya na nakalista sa stock market. Maaari kitang bigyan ng 2 trabaho bilang tagalinis. Kumita ng 5,000 piso sa isang buwan. Ang pag-aalaga sa pamilya ay hindi talaga problema. Salamat. Pero sa ngayon, hindi ko ito kailangan. Magalang na sumagot si Linfan. Alam niya na nagmamayabang si Yun Jingchu. Pero ito ay isang ngiti lamang at wala ng iba. Matapos ang 10 taon, lahat ay nagbago. Ngayon, naiintindihan na ang pagkikita ay tungkol sa kung sino ang mas matagumpay. Sa oras na ito, isang malambing na boses ang narinig mula sa hindi kalayuan. Yun Jingchu, sino ang kausap mo? Tumingin si Linfan. Nakakita siya ng isang magandang figura. Habang naglalakad, nakakuha siya ng atensyon mula sa maraming lalaking kaklase. Walang duda, isa na namang babaeng elite sa negosyo. Haha, Shuang-er. Halika, tingnan mo kung sino ang nakilala ko. Nakita ni Yun Jingchu na mas nagniningning ang mukha ng babae. Linfan, ikaw pala. Zhao Shuang-er. 10 taon na walang kita.
Sana ay mabuti ka. May ngiti sa labi si Lin Fan. Ang babaeng ito ay si Zhao Shuang-er. Siya rin ay kaklase niya. Noong panahon na yon, si Zhao Shuang-er ang study committee ng kanilang klase. Maganda at masalimuot ang kanyang hitsura. Maaaring siya ang pangarap ng maraming mga kaklase. Ngunit may isang lihim na hindi alam ng lahat. Iyon ay si Zhao Shuang-er ay nagustuhan siya noon. At siya ay tinangkang ligawan. Ngunit noon ay kasama niya si Chen Yinoo. Kaya't natural na tinanggihan niya si Zhao Shuang-er. Naalala ang mga nakaraang taon ng kabataan. Si Lin Fan ay hindi maiwasang makaramdam ng damdamin. Ako, saan ka na ba nitong mga taon? Akala ko may nangyari sa'yo. Si Zhao Shuang-er ay nagwagayway ng kanyang puting maliit na kamao. Bahagyang sinuntok ang dibdib ni Lin Fan. Ang dalawang mababaw na dimples ay talagang nakakaakit ng pansin. Noon, si Lin Fan ay isang tanyag na tao sa Jinling University. Siya ay kinikilalang gwapo ng paaralan. Noong panahong iyon, siya. Kahit isang salita kay Lin Fan ay namumula siya. Ngayon, ang panahon ay nagbago na. Tumingin sa puting damit ng isa. Ang dating boyfriend ng taon na yon ay ngayon ay tila bumagsak sa ganitong kalagayan. Si Zhao Shuang-er ay hindi na tulad ng dati. Ang batang babae na nahuhumaling sa mga gwapo. Matagal na siyang nakipagsapalaran sa mundo ng negosyo. Mas pinahahalagahan niya ang mga koneksyon at kayamanan. Pero sa huli, sila ay mga dating kaklase. Hindi nagpakita ng pagduduwal si Zhao Shuang-er. Si Lin Fan, kung ikaw ay nawalan ng trabaho, maari mong tanggapin ang tulong ni Jin Chu. Alam mo rin na mahirap makahanap ng trabaho sa mga panahong ito. Hindi na kailangang magdusa para sa dangal sa buhay. Isa sa alang-alang ko ito. Napansin ni Lin Fan ang pagbabago kay Zhao Shuang-er. Siya ay bahagyang nagbuntong hininga sa kanyang isipan. Tiyak, bakit kayong dalawa ay nandito sa paaralan ngayon? Iniba ni Lin Fan ang usapan. Hindi ba't ang paaralan ay maghahanap ng mga natatanging alumni? Nakipag-ugnayan ang guro sa akin at kay Shuang-er. Bilang kinatawa ng aming klase, narito kami upang dumalo. Sumagot si Yun Jingchu na may ngiti. Walang anumang pagtatago sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Ito ay talagang isang bagay na dapat ipagmalaki. Ang Jinling University bilang isa sa mga nangungunang 5 pangunahing universidad sa bansa. Ang mga natutunang mahuhusay na talento mula sa iba't ibang larangan ay hindi mabilang. Mahirap makilala mula sa napakaraming mahuhusay na talento. Ang maging mahusay na alumni ay hindi madali. Si Lin Fan, ang guro ng klase ay naghihintay sa akin at kay Yun Jingchu. Huwag na munang pag-usapan. Kung may pagkakataon sa hinaharap, pag-usapan natin ulit. Si Zhao Shuang-er ay kumaway at umalis. Nakita na si Lin Fan ay nahihirapan ng ganito. Wala na siyang balak makipag-usap. Habang pinapanood ang dalawang unti-unting lumalayo, si Lin Fan ay bahagyang umiling. Kung ang mga dating kaklase ay nakangiti pa rin, hindi siya mag-aalinlangan na bigyan ito ng pagkakataon. Ngunit kung ang kabilang panig ay nagpakita ng kayabangan, syempre, hindi rin siya magpapakita ng labis na paginit. Sa mga sandaling iyon, tumulog ang telepono ni Lin Fan. Ito ay tawag mula sa kanyang kapatid na si Lin Yon. Buto, naayos na ang aking mga papeles para sa pagpasok. Tara na't kumain tayo. Nang marinig ang malambing na boses ng kanyang kapatid, ang mga labi ni Lin Fan ay umangat. Lumipas. Nandito ako sa harap ng paaralan, naghihintay sa inyo. Sa lalong madaling panahon, ang tatlo ay nagtipon sa harap ng paaralan. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa pintuan ng kampus. Ang dalawang magagandang babae ay sabay na yumakap sa kanyang mga braso. Talagang nakakainis ito. Kanina lang, sa isang maikling sandali, napansin na ni Lin Fan ang maraming mapanganib na tingin. Tio, sobrang paborito mo. Bakit si Xiaoyao ay pwedeng yumakap sa iyong braso? Bakit ako hindi? Si Li Xiaokei ay may malungkot na ekspresyon. Kasi si Xiaoyao ay kapatid ko. Tugon ni Lin Fan na may seryosong mukha. Kung gayon, ako ang iyong asawa. Gusto kong magkaanak sa'yo. Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang tatlo, wala silang kaalam-alam na sa kabila ng kalye. May isang tao na mga 30 taong gulang. Bagaman ang kanyang mukha ay tila may sakit, ngunit ang kanyang mga tampok ay napakaakit. Ang babae ay humahawak sa kamay ng isang maliit na batang babae, na nakatitig sa eksenang iyon. Nanay, naniniwala ka na ba? Ang maliit na batang babae ay mahinang nagtanong. Siya ay mga 5 o 6 na taong gulang. Nakasuot siya ng luma at sirang damit ng prinsesa. Ngunit habang siya ay nagsasalita, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay tila walang damdamin. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay malabo. Ang maliit na batang babae ay may pagmamahal sa bundok at gubat. Isang pag-ibig na hindi makalimutan. Walang anuman. Iniisip ng nanay kung ano ang lulutuin para kay Xiao Lianlian sa gabi. Si Chen Yinoo ay nagpakita ng isang ngiti sa kanyang mukha. Isang kamay ang humahawak ng shopping bag. Ang isa pang kamay ay niyayakap ang maliit. Ang batang babae ay lumingon at naglakad papalayo. Sa sandaling siya ay lumingon, may mga tahimik na luha na dumaloy sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, hindi siya nakinig sa mga payo ng kanyang mga magulang.
Dinala niya ang kanyang anak na babae mula sa Yunchuan patungong Jinling. Patuloy siyang naghahanap. Nais niyang mahanap ang lalaking malalim na nakaukit sa kanyang isipan. Sinasabi ng lahat na nawawala si Lin Fan. Marahil ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Pero hanggat hindi niya nakikita ang bangkay, hindi siya susuko. Hindi niya akalain na sa wakas ay makikita na niya. At ang kanyang pusong puno ng pag-asa ay ganap na nabasag sa sandaling ito, Lin Fan. Kaya pala, talagang hindi ka namatay. Kaya pala, mula simula, ang gusto mo lang ay mga batang babae na 18. Sa sandaling ito, si Chen Yinuo ay nawawalan ng pag-asa. Nais lamang niyang agad na umalis sa lungsod na ito. Bumalik sa kanyang sariling bayan. Parang may naramdaman si Lin Fan. Kumunot ang kanyang noo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin. Sa malayo, nakita niya ang isang payat na babae, na maiyakap na isang maliit na batang babae na nawala sa kanto. Napansin ni Li Xiaoke ang tingin ni Lin Fan. At sinabi niya ng may awa. Ang babaeng iyon ay maganda ang itsura. Napansin ko pa ito ng ilang beses. Ang kanyang anak na babae ay may isang napakabihirang sakit, na tinatawag na Kabuki Syndrome. Ang sakit na ito ay hindi lumalaki. Sadyang may kapansanan sa isip, at mukhang hindi siya aabot ng 20 taon. Sa ngayon, wala pang magandang paraan ng paggamot. Napakaawa naman ito, hindi ba? Tumahimik si Lin Yun. Si Lin Fan naman ay kailangang magpakita ng higit na kalmado. Napakaraming mga taong kawawa sa mundong ito. Sino ang makakapag-alaga sa kanila? Hindi na siya nag-isip pa at sinabi, hindi na maaga. Tara, kumain na tayo. Sa lalong madaling panahon, ang tatlo ay dumating sa isang restaurant malapit sa Jinling University. Ang pangalan ng restaurant ay Chuanxiang Pavilion. Ito ay isang restaurant na kilala sa Sichuan at Hunan cuisine. Sabi ng kaibigan ko, mahal dito. Mahigit 1,000 ang bawat tao. Mahinang sinabi ni Li Xiaoke. Dito na lang. Ngayon ang unang araw ng pagpasok ni Xiaoyao. Siyempre, dapat masagana ang tanghalian. Bukod dito, ang mahigit 1,000 ay hindi naman masyadong mahal. Sumagot si Lin Fan na nakangiti. Sa katunayan, noong siya ay nag-aaral sa kolehiyo, nakasama niya ang mga leader ng paaralan na kumain sa Chuanxiang Pavilion ng ilang beses. Kaya talagang namimiss ko ang mga pagkain dito. Habang pumasok ang tatlo sa restaurant, agad na may isang magandang waitress na lumapit. Inayos niya ang mga upuan para sa tatlo sa loob ng bulwagan, at nagdala siya ng menu. Sa mga sandaling iyon, may narinig na mga hakbang sa pintuan. Isang grupo ng mga leader ng paaralan ang pumasok sa restaurant. Sa tabi ng mga leader, nakita ni Lin Fan ang 2 pamilyar na anyo. Sila nga sina Yun Jingchu at Zhao Shuang'er. Ang grupo ay nag-uusap at nagtatawanan ng magaan at masaya. Si Lin Fan ay may malamig na ekspresyon. Naalala ang nangyari kanina ngunit hindi siya lumapit upang bumati. Hindi inaasahan ni Yun Jingchu na bigla siyang lumiwanag ang mga mata. Lumakad siya patungo sa kanya. Lin Fan, ang galing naman. Kakagaling lang natin maghiwalay at ngayon ay nagkita na naman tayo. Si Yun Jingchu ay may ngiti sa kanyang mukha habang lumalapit. Nang makita niya sina Lin Yunyao at Li Xiaoke, isang bahagyang selos ang lumitaw sa kanyang mga mata. Noong mga taon na nag-aaral si Lin Fan sa kolehiyo, siya ang tanyag na tao sa paaralan. Siya ang Diyos ng mga babae sa maraming mata. Hindi akalain na lumipas ang 10 taon, at siya ay naging ganito na ang kalagayan. At nakakakuha pa rin ng ganitong kagandang babae. Ito ay nagdulot sa kanya ng hindi magandang pakiramdam. Ginoong Yun, sino ito? Isang leader ng paaralan ang lumapit. Sa likod ng leader ng paaralan ay si Zhao Shuang'er. Si Zhao Shuang'er ay tumingin kay Lin Fan na may kalmadong mata. Parang tinitingnan ang isang estranghero. Wala nang bakas ng kasiglahan mula sa kanilang unang pagkikita. Vice Pangulo Wang, ito ay aking matagal ng kaibigan, na ang pangalan ay Lin Fan. Siya noon ay isang tanyag na tao sa aming paaralan, na tinatawag na school hunk ng lahat. Si Yun Jingchu ay nakangiting nagpakilala. Si Wang Tiangao ay masiglang naganyaya. Dahil siya rin ay nag-aral sa ating paaralan. Bakit hindi tayo magkasamang kumain? Dahil inanyayahan ni Principal Wang. Kaya Lin Fan, sumama ka na lang sa amin sa silid kainan. Tamang-tama, makakatipid tayo sa pagkain. Ayon sa aking kaalaman, hindi mura ang gastos dito sa Chuanxiang Pavilion. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Yun Jingchu. Maaaring sabihin na ang hakbang na ito ni Principal Wang ay talagang ayon sa kanyang nais. Kung nandyan si Lin Fan, mabibigyan ito ng kasiyahan ang kanyang pagkamakasarili. Ikaw, Lin Fan, hindi ka ba noon napakaastig? Ngayon, ano na? Isa na lang siyang walang silbi. Hindi pa rin. May 3 akong kasama dito. Hindi ito maginhawa. Umiling si Lin Fan at magalang na tumanggi. Walang anuman. Pwede rin silang 2 na magsama. Sapat na malaki ang silid kainan na na-reserve ko. Inilipat ni Yun Jingchu ang kanyang tingin kay Lin. Nagsalita si Yunyao at Li Xiaoke na may ngiti. Hindi alam kung ano ang naisip. Isang bahagyang kulay ng dumi ang dumaan sa mga mata ni Yun Jingchu. Kahit na mahusay ang pagtatago ng kabilang panig. Pero napansin pa rin ito ni Lin Fan. Biglang lumamig ang kanyang tingin.
Sabi ko, hindi ito maginhawa. Hindi mo ba narinig? Si Yun Jinchu ay bahagyang pumikit ang mga mata. Mukhang hindi niya inasahan na may ganitong lakas ng loob ang kausap. Para sa kanya, ikaw, Lin Fan, ay naging ganito na. Inaanyayahan kita na kumain bilang paggalang. Pero tila nagmamalaki ka pa. At si Zhao Shuang-er ay nagkunot ng noo. Lin Fan, lahat tayo ay mga dating kaklase. Si Jinchu ay may mabuting intensyon na inaanyayahan ka. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka. Tumingin si Lin Fan kay Zhao Shuang-er na puno ng pagkadismaya ang mga mata. Noon, siya ang isa sa mga pinakamabuting kaibigan ko. Pero ngayon, lahat ay nagbago na. Maaari lamang sisihin ang sarili sa kawalan ng kapangyarihan. Sa oras na yon, isang matandang may puting buhok ay mabilis na pumasok sa Chuanxiang Pavilion. Ang taong ito ay ang dating guro ni Lin Fan, si Ouyang Xiu. Nang makita niya si Lin Fan, nagulat siya muli. Guro, matagal na tayong hindi nagkita. Tumayo si Lin Fan. Ipinakita niya ang sapat na paggalang sa dating guro. Noong mga taon na yon, ang matandang ito sa harap niya na nasa kalagitnaan ng buhay ay labis na nag-aalaga sa kanya. Itinuring siyang paboritong estudyante at disipulo. Dahil sa pag-aalaga ng matandang ito, nakapagtagumpay siya sa isang lugar na puno ng mga talentado. Sa Jinling University, siya ay umunlad ng husto. Si Xiaofeng, saan ka na ba nagpunta sa mga nakaraang taon? Si Ouyang Xiu ay tumingin kay Lin Fan na may komplikadong ekspresyon. Ang estudyanteng ito na dati niyang pinakapaborito. Bakit siya naging ganito ngayon? Bakit niya kailangang iwanan si Inuo, isang mabuting dalaga? Mahabang kwento ito. Si Lin Fan ay huminga ng malalim. Si Lin Fan ay muling huminga ng malalim. Bigla siyang nakaramdam ng pangangati sa ilong. Isang araw na guro habang buhay na ama. Matapos mamatay ng kanyang ama at ina. Ang matandang ito sa harap niya ay ang tanging nakatatanda sa kanya. Sa oras na ito, si Ouyang Xiu ay tumingin sa tabi kay Lin Yunyao at Li Xiaoke. Si Lin Fan ay ngumiti at nagsabi, "Ito ang aking kapatid na babae at ang kanyang kaklase." Agad na tumayo si Lin Yunyao at Li Xiaoke nang marinig ito. Napakamaayos na sinabi. "Magandang araw, Ginoong Ouyang." Tumango si Ouyang Xiu. Nagpakita ng napakamahabaging ngiti. Nang makita ang eksenang ito, isang bahagyang hindi kasiyahan ang lumitaw sa mga mata ni Yun Jinchu. Naramdaman na talagang may paborito ang guro. Noon pa man ay may ibang pagtingin na siya kay Lin Fan. Ngayon ay ganito na ang kalagayan ni Lin Fan, pero ang kanyang ugali ay napakabuti pa rin. Ano bang kulang sa akin, si Yun Jinchu, kumpara kay Lin Fan? Ngayon siya ay CEO ng isang pampublikong kumpanya. Siya ay isang natatanging alumni ng paaralan. Nang maisip ito, humihip si Yun Jinchu ng isang malalim na hininga. Ginoong Ouyang, iniisip ko na bihira ang pagkakataon na magkita ang mga dating kaklase. Kaya't inimbitahan ko si Lin Fan na kumain kasama. Hindi siya masyadong nice. Ganun ba? Kumulot ang noo ni Ouyang Xiu. At pagkatapos ay tumingin kay Lin Fan. Little Fan, 10 taon na tayong hindi nagkikita. Samantalahin natin ang pagkakataong ito at mag-usap ng mabuti. May ilang bagay din ang guro na nais sabihin sa'yo. Nakaraan. Sa pagkakataong ito, tumango siya. Walang pagtanggi. Sa lalong madaling panahon, isang grupo ng tao ang nakarating sa itaas ng Chuanxiang Pavilion. Sa isang silid na tinatawag na Imperial na Kahon. Ang silid na ito ay talagang ang pinakamagandang silid sa Chuanxiang Pavilion. Si Yun Jinchu ay tila isang mabait na host. Nakangiti siyang naganyaya sa ilang mga leader ng paaralan na umupo. Ang ilang mga leader ng paaralan ay sabay-sabay. Nakangiti silang umupo sa paligid ni Yun Jinchu. Nagsasalita ng ilang mga papuri. Mula sa mga salitang ito, nakarinig si Lin Fan ng ilang balita. Ang Jinling University ay nasa malalayong bahagi ng lungsod. Ang bahagi ay kasalukuyang nagtatayo ng isang bagong kolehiyo. Ang halaga ng proyekto ay humigit kumulang 200 milyon. Sa resulta, kulang ang pera ngayon. Marahil kulang pa ng mahigit 3 milyon. Kaya umaasa na si Yun Jinchu ay makapagbigay ng kaunting tulong. Ano ang ibig sabihin ng kaunting tulong? Hindi ba't ito ay pang-insulto sa akin? Bilang bahagi ng Jinling University, ang simpleng 3 milyon ay kayang-kaya ko pa rin, ako si Yun Jinchu. Si Ginoong Yun ay mayaman. Haha, ang aming paaralan ay naglabas ng isang mahusay na estudyante. Sa pangunguna ni Vice-Pangulo Wang Tiangao, ang ilang mga leader ng paaralan ay sabay-sabay na nagsabi ng nakangiti. Pagkatapos sabihin ni Yun Jinchu na nagkukunwari siyang mapagpakumbaba, muli siyang tumingin kay Lin Fan ng walang kaalaman. Isang alon ng kasiyahan ang bumalot sa kanyang puso. Ngayon dapat alam mo na ang agwat namin. Napansin ng ilang leader ng paaralan ang tingin ni Yun Jinchu. Lahat sila ay mabilis na tumingin kay Lin Fan. Isang maliit na hindi kapansin-pansin. Talagang hindi siya karapat-dapat sa kanilang oras. Nang panahong iyon, sinabi rin ni Ouyang Xiu na nakaupo sa tabi. Little Fan, sabi ng guro, huwag ka ring magalit. Sa katunayan, minsan kailangan ng tao na matutong bitawan. Kung may pagbibitiw, may makakamit. Kung makakakuha ka ng tulong mula kay Yun Jinchu,
Madali mong mababago ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Alam ko rin ang iyong kakayahan. Kailangan mo lang ng magandang plataporma. Dapat mas alam mo ang kwento ng pagtiis at pagtitiis kaysa sa akin. Tumingin si Lin Fan kay Aoyang Xiu na may mukha ng sinseridad. Walang dahilan para magalit. May sarili siyang maliwanag na daan. May sarili akong makitid na tulay. Si Aoyang Xiu ay bumuntong hininga sa narinig. Nagbago ang usapan. Ano bang nangyari sa inyo ni Ino? Di ba magkasama kayo noon? Paano naging hiwalay na lang? Marahil ay may dahilan pero walang kapalaran. May kaunting sakit sa mukha si Lin Fan. Sa buhay niya, bukod sa paghingi ng tawad sa mga magulang, ang pinaka hindi niya pinatawad ay si Chen Yino. Noon, sobrang mahal siya ni Chen Yino. Wala siyang pakialam kung wala siyang sasakyan o bahay. Sinabi niyang basta't siya ang pupunta sa Yunchuan para humingi ng kamay sa mga magulang niya. Ipinangako niyang pakakasalan siya kahit ano paman. Alam mo na, kahit na matagal na ang lumipas. Naaalala pa rin ni Lin Fan ang eksenang iyon bago sila naghiwalay. Sa harap ng Jinling train station noong gabing iyon. Kumikislap ang mga neon lights. Habang inaayos ni Chen Yino ang kanyang kwelyo, mahinahon siyang nagsabi. Lin Fan, uwi na ako. Tandaan mong dumating ka ng maaga. Sa oras na yon, bibigyan kita ng malaking sorpresa. Sa isang iglap, lumipas ang 10 taon. Sa huli, hindi siya nakapagantay sa kanyang pagdating. Sa katunayan, si Ino ay dumaan sa akin kamakailan. Tinanong ako kung nakita ko na ba ikaw. Sabi ni Ouyang Xiu, mukhang hindi siya masyadong okay. Matagal na tayong hindi nagkikita, nagbago na siya. Hindi na siya katulad ng masigla at cute na batang babae noon. Nagiwan lang siya ng isang numero. Sabi kong makita ko raw ikaw. Ibibigay ko sa iyo ang numerong ito, para siguraduhin mong makipag-ugnayan sa kanya. Habang nagsasalita si Ouyang Xiu, kumuha siya ng papel at panulat. Sumulat siya ng isang numero at ibinigay ito kay Lin Fan. Nagatubili si Lin Fan ng sandali. Pagkatapos, dinala niya ang papel at lumabas ng kwarto. Lin Fan, malapit na itong magsimula. Saan ka naman pupunta? Si Yun Jingchu ay patuloy na nakamasid sa kanya. Kaya't agad siyang nagtanong ng malakas. Kung aalis si Lin Fan, kanino siya nagpapanggap mayong gabi? Pero tila hindi narinig ni Lin Fan. Diretsong pinabayaan siya at umalis sa kwarto. Naghahanap siya ng isang liblib na sulok. Kinuha ni Lin Fan ang kanyang telepono at tinawagan ang numero sa papel. Sa puntong ito, wala nang ibang magagawa kundi harapin ito. Nagpasya na siya. Kung talagang hindi maganda ang kalagayan ni Chen Yino, kaya't muling susubukan niyang bawiin si Chen Yino. Agad na nakasagot ang telepono. Ang mahinang boses ni Chen Yino ay narinig mula sa kabilang linya. Ang boses na ito ay hindi katulad ng boses na dapat mayroon ang isang 30 taong gulang na babae. Sa halip parang boses ng isang babaeng puno ng karanasan, na tanging isang may edad na babae lamang ang makakagawa. Ang boses ni Lin Fan ay nanginginig. Yino, ako si Lin Fan. Nandito na ako. Matagal na nanahimik ang kabilang linya. At pagkatapos ay agad na pinutol ang tawag. Hindi nawawala ng pag-asa si Lin Fan at muling tumawag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sumagot ang kabilang panig. Samantala, sa isang madilim at masikip na silong, hawak ni Chen Yino ang isang lumang cellphone. Nakaupo siya sa kama na parang walang imik. Walang tunog na dumadaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Kung dati narinig niya ang tawag ni Lin Fan, tiyak na siya ay magagalit at magmumura. Tatanungin siya kung bakit siya nawala noon. Ngunit sa araw, nang makita niya si Lin Fan na may dalawang batang babae na yakap-yakap, ang kanyang puso ay tuluyan ng namatay. Lumapit si Chen Yino sa salamin, at tumingin sa kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay tila may sakit, at siya ay mukhang labis na nalulumbay. Pagkatapos, kinuha niya muli ang telepono at tinawagan, Ma. Nagkamali ako. Gusto kong umuwi bukas. Yino, sa wakas ay naisip mo na. Huwag mo ring sisihin si Dad. Nakikita ka ng Dad na nahihirapan at nasasaktan. Kung hindi niya pinigilan ang iyong card, hindi ka kailanman mawawalan ng pag-asa. May isang babae sa kabilang linya na nagbigay ng aliw. Pagkatapos, sinabi ng babae, Yino, naaalala mo ba ang Jiang family? Sa ilang araw, pupunta ang iyong kapatid na lalaki sa Jinling City. Kung nahihirapan ka ngayon, maaari kang humingi ng tulong sa Jiang family. Pagkatapos ay umuwi ka kasama ang iyong kapatid. Ayos ba? Si Chen Yino ay nanahimik ng ilang sandali sa narinig. Ang Jiang family ay isang kilalang angkan sa Jinling City. Noon ay ipinakilala siya ng kanyang ina. Ang kasintahan na iyon ay isa ring anak ng pamilya Jiang. Kaya't alam niya ng natural ang ibig sabihin ng kanyang ina. Kung noon, hindi siya papayag. Ngunit ngayon, wala na itong saysay. Matapos isara ni Chen Yino ang telepono, ang kanyang pagod na mukha ay biglang naging malamig. Siya ay nanumpa. Mula ngayon, hindi na siya papayag. Na sinuman ay mangapi sa kanya at sa kanyang anak. Hinding-hindi. Sa kabilang panig habang lumilipas ang oras. Sa loob ng silid, unti-unting dumating ang ilang tao. Lahat sila ay mga lider ng paaralan at mga bagong
mga namamahala sa pagtatayo ng bagong kampus. Ang mga taong ito ay dumating at lahat ay yumuyuko kay Yun Jingchu, na nagpapakita ng labis na sigasig. Sa mga sandaling iyon, ang vice-rector na si Wang Qian ay tumingin kay Lin Fan na bumalik at sinabi ng malamig, "Si Ginoong Yun ay talagang may kakayahan. Hindi tulad ng ilang tao na maliit ang isip at walang kakayahan. Ang istante na ito ay talagang mataas." Sa pagbitaw ng mga salitang ito, lahat ng tao sa paligid ay nakatingin kay Lin Fan. May kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. "Ano ang batayan mo para sabihin ganyan ang kapatid ko?" Hindi matanggap ni Lin Yunyao na may nagsasabi ng ganyan tungkol sa kanyang kapatid. Kaya't agad siyang nagalit at nagtanong, "Xiao Yao, huwag kang magsalita ng walang kapararakan." Agad na hinila ni Li Xiao kay si Lin Yunyao. Si Wang Qiangao ay ang Vice Presidente ng Jinling University. At sila ay mga estudyante ng Jinling University. Ang sinabi ni Xiao Yao ay talagang, para bang pinapainit ang sarili niyang apoy. "Ikaw ba ay estudyante ng aming paaralan? Sa murang edad, hindi alam ang tamang asal. Kung ayaw mong mag-aral, maaari kitang bigyan ng gusto mo." Si Wang Tiangao ay umuungol ng malamig. Si Lin Yunyao ay namutla nang marinig iyon. Hindi niya inasahan na ganoon kabastos ang kausap. Direkta niyang ginamit ang kanyang enrollment para magbanta. Nang makita ang eksenang ito, si Yun Jingchu ay nakatayo sa tabi, nakapulupot ang mga kamay sa dibdib na parang nanonood ng palabas. Alam niyang ginagawa ito ni Wang Tiangao upang makuha ang kanyang simpatsya. Ngunit sa kalooban ay masaya pa rin siya. Sa tabi, bahagyang umiling si Zhao Shuang-er at naisip na nakakatawa ito. Hindi akalain na si Lin Fan ay walang kaalaman, ayos lang. Ang kanyang kapatid na babae ay tila ganoon din kabobo. "Ikaw, isang walang kapangyarihan at walang impluwensyang mamamayan. Anong karapatan mong questionin ang isang leader ng paaralan?" "Ginoong Principal Wang, medyo seryoso ang sinasabi mo. Ngayong gabi, nagtipon ang lahat para magsaya, hindi ito kailangang maging ganito." Nang mga oras na yon, nakita ni Ouyang Xiu na hindi tama ang sitwasyon at agad na nagsalita upang makipagayos. "Guro Ouyang, wala kang kinalaman dito. Huwag kang makialam." Si Wang Tiangao ay hindi talaga nagbibigay ng mukha sa kabilang partido. Kahit na si Ouyang Xiu ay isang matandang guro sa paaralan. Pero siya ay ang vice-principal ng paaralan. Sa katunayan, ang kanyang katayuan at kapangyarihan ay hindi kayang pantayan ni Ouyang Xiu. Ang ilang tao ay hindi natututo kung hindi sila matutukso. Hindi niya kailanman malalaman ang kanyang limitasyon. Tumayo si Lin Fan at walang emosyon na nakatingin kay Wang Tiangao. "Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong makabawi. Bigyan mo ng tawad ang kapatid kong babae, maaari kong isaalang-alang na patawarin ka. Hayaan mong magsorry ako sa batang ito. Sa tingin mo, posible ba?" Si Wang Tiangao ay puno ng pang-uyam sa kanyang mukha. "Kaya, ito ba ang iyong pinili?" Walang makitang kulay sa mukha ni Lin Fan. Ang sandaling ito ay nagdulot ng labis na tensyon sa atmosfera ng lugar. Ang ilan sa mga tao ay nakaramdam ng kaba at tensyon. Ano ang gustong gawin ni Lin Fan? Hindi ba't gusto niyang makipaglaban kay Principal Wang? Si Pang Yunjing ay bahagyang ngumiti. Alam niyang oras na para sa kanya na umakyat sa entablado. Kailangan lang niyang magsalita ng kahit anong bagay. At madali niyang malulutas ang krisis na ito. Hindi lang ito makakapagpasikat sa harap ng lahat, kundi makakapagpasalamat pa si Lin Fan sa kanya. Sa pag-iisip na ito, siya ay umubo ng 2 beses at umalis sa kanyang upuan. Hinampas niya si Lin Fan sa balikat at mumiti habang nagsasalita. Sige na. Ako ang magbabayad ngayon. Magbawas na lang tayo ng sinasabi. Huwag naman gawing ganito." Pagkatapos niyang sabihin yon, tumingin siya kay Wang Tiangao at nagsabi, "Principal Wang, bigyan mo ako ng pabor. Itigil na natin ang usapang ito. Si Lin Fan ay matagal ko ng kaklase. Ang kanyang kapatid na babae ay kapatid ko rin. Dahil nagsalita na si Director yon. Siyempre, kailangan kong bigyan ito ng halaga." Hindi ito ininda ni Wang Tiangao at umusob ng balikat. "Si Lin Fan, hindi mo pa siya pinasalamatan, si Jingchu. Kung hindi siya tumulong sa iyo ngayon, talagang mahihirapan ka." Si Zhao Shuang-er ay sumigaw mula sa malayo. Hindi na. Matagal na kaklase lang." Si Yun Jingchu ay bahagyang ngumiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lin Fan. Alam ng mga may mata na ito ay naghihintay ng pasasalamat mula sa isa't isa. Ngunit sa mga sandaling iyon, bang! Si Lin Fan ay isang sapantaha at itinaboy si Yun Jingchu. Pagkatapos, malamig na tumingin siya kay Wang Tiangao at nagsabi, "Bibigyan kita ng huling 10 segundo para pumili. Kung hindi ka humingi ng tawad sa aking kapatid na babae, tinitiyak kong hindi ka makakaligtas hanggang gabi. Kung sa tingin mo ay nagbibiro ako, maaari mong subukan ang iyong buhay." Ang biglaang eksenang ito ay nagdulot ng tahimik na sandali sa buong silid. Lahat ay nakabuka ang bibig at nakatitig na parang walang masabi. Sa harap ng malamig na titig ni Lin Fan, ang bise-punong guro na si Wang Tiangao ay nervyosong nagsalita. Paumanhin, may mga patak ng malamig na pawis na lumitaw sa kanyang noo. Ang titig ng kabilang panig ay talagang nakakatakot.
Parang mga walang pusong mamamatay tao sa telebisyon. Nagdulot ito sa kanya ng matinding takot. Para bang kung hindi siya humingi ng tawad, talagang mamamatay siya. At nang makita na talagang humingi ng tawad si Wang Tiangao, ang lahat sa paligid ay may komplikadong ekspresyon. Ngunit kapag naisip ito ay normal. Ang walang sapin ay hindi natatakot sa may sapatos. Ang ganitong tao na si Lin Fan ay tiyak na may baluktot na pag-iisip. Walang dahilan upang makipagtalo ng direkta sa ganitong tao. Sa kanilang katayuan, maaari silang magkaroon ng napakaraming paraan upang hindi makaalis ang kabilang panig. Si Xiaoyao, tara na, umalis tayo. Sabi ni Lin Fan sa kanyang kapatid na babae. Tumango. Medyo. Masunurin siyang sumunod sa likod ng kanyang kuya. Pero sa mga sandaling iyon, tumigil ka dyan. Si Yun Jingchu, na may malamig na mukha, ay humarang sa daan ng 3 tao. Na sinampal si Lin Fan sa harap ng napakaraming tao. Hindi siya maaaring magpatalo ng ganunganon na lamang. Pinaandar niya ang kanyang mga kamay. Biglang pumasok ang 7 o 8 mga bodyguard na nakaitim mula sa labas ng silid. Ang mga bodyguard na ito ay may taas na 7 talampakan. Ang kanilang mga kalamnan ay namamaga at kitang-kita ang kanilang lakas sa laban. Nang makita ang eksenang ito, lahat sa paligid ay nagulat. Nakita ba ng lahat ang malaking tao na nangunguna? Nakita ko na ang taong ito sa telebisyon dati. Ang pangalan niya ay Zhao Hu. Hindi lamang siya isang retiradong espesyal na sundalo. At siya rin ay nakakuha ng parangal mula sa Jiangnan Province. Sa nangungunang 100 ng 8 City League Combat Competition, si Ginoong Yun ay talagang mayaman. Naghir ng ganitong antas ng bodyguard. Sa isang taon, tiyak na abot ng 6 o 700,000. Ginoong Yun, anong nangyari? Tanong ni Zhao Hu ng malakas. Siya ay may mga mata na parang tanso na may paghamak na tiningnan ang lahat sa paligid. Sa kanyang mga pupils, parang may apoy na nag-aapoy. Ang mga taong nakita niya ay nanginginig. Pakiramdam niya ay parang siya ay tinutukso ng isang halimaw na tao, nanginginig sa takot. 8 bodyguard ang sabay-sabay na sumugod. Pero talagang may mga taong mamamatay. Si Zhao Shuanger ay nasa tabi at nagudyok. Lin Fan o Lin Fan, akala mo ba ay 10 taon na ang nakalipas? Ang kasalukuyan mong sarili sa harap ni Yun Jingchu ay parang isang langgam. Talagang pinilit mo siyang magalit. Alam mo ba na sa simpleng paggastos ng 1 o 2 milyon, maaari na niyang kunin ang iyong buhay? Nang malaman na ang kanyang boss ay sinaktan, si Zhao Hu ay malamig na tumingin kay Lin Fan. Batang ito, ang lakas ng iyong loob. Pati ang aming chairman Yun ay naglakas loob na saktan. Ang mga daliri ay nagbigay ng maingay na tunog. Ang mga naroroon ay nanginginig sa takot. Kung ang suntok na ito ay tumama sa katawan, sino ang makakatagal? Little Fan, agad kang humingi ng tawad kay Jingchu. Natatakot si Ouyang Xiu na may mangyaring masama. Agad na tumayo at ipinakita kay Lin Fan na humingi ng tawad. Ngunit sa oras na matapos ang kanyang sinasabi, siya ay pinigilan iyon Jingchu. Napakasimple. Pahintulutan si Lin Fan na lumuhod at humingi ng tawad sa akin. At hayaan akong sapukin siya ng 10 beses. At ang bagay na ito ay tapos na. At sa mga sandaling iyon, bang, pagkatapos ng isang malalim na tunog, si Yun Jingchu ay tinadyakan ni Lin Fan at lumipad. Sa huli, siya ay bumagsak ng malakas sa mesa. Banal ng mga langgam, na may lakas ng loob na patuloy na provokahin ako. At sa oras na ito, ang 7 nakapaligid kay Lin Fan, ang mga bodyguard ay agad na kumilos. Makikita na ang 7 bodyguard na ito ay mga bihasa. Ang kanilang base ay matatag. Ang bilis ng kanilang mga suntok ay napakabilis. Halos naharang ang lahat ng daan pabalik ni Lin Fan. At sa harap ng ganitong masikip na atake, si Lin Fan ay tahimik na nakatayo sa kanyang lugar na hindi gumagalaw. Hanggang sa sandaling dumating ang 7 suntok, siya ay biglang sumipa gamit ang kanyang kanang paa. Bang! 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 7 malalakas na bodyguard ang agad na naitapon niya. Naitapon ng 7 o 8 metro ang layo. At sa huli, tumama sila ng mabigat sa pader ng silid, na nagdulot ng isang nakikitang bitak sa pader. Nang makita ang eksenang ito, ang lahat sa paligid ay nahulog sa isang estado ng pagkabigla, at hindi makabawi ng matagal. Sa alaala, si Lin Fan ay isang mahina at malambot na estudyante, na hindi marunong makipaglaban. Bakit siya ngayon ay napakalakas? Nang makita ito, si Yun Jingchu na nakadapa sa lupa ay malamig na nagsabi, Zhao Hu, gumagastos ako ng 2 milyon sa iyo bawat taon. Ngayon, sa wakas ay maaari mong ipakita ang iyong halaga. Ginoong Yun, huwag kang magalala. Sabihin ko sa iyo ngayon kung sulit ang 2 milyong ito. Si Zhao Hu ay ngumisi at mabilis na lumapit kay Lin Fan. Ngunit si Lin Fan ay basta na lang sumipa. At si Zhao Hu na may bigat na higit sa 200 libra ay naitapon ng malakas palabas. Sa huli, mabigat na bumangga sa pader na labis na nakakalungkot. Sa sandaling ito, biglang tahimik ang buong lugar. Lahat ay nakatitig na nakatulala sa nakahiga sa lupa. Si Zhao Hu, na parang patay na aso, ay naguguluhan sa kanyang isipan. Isang sipa lang ay nagkuna sa Jiangnan Province.
Isa ka bang nangungunang kalahok sa labanang panglaban? Kung hindi ko ito nakita sa aking sariling mga mata, sino ang maniniwala? Impossible. Si Yun Jingchu ay nagalit at umuungal. Ako ang chairman ng isang publicly listed na kumpanya. Ang mga ari-arian ay nasa bilyon. At ikaw ay isa lamang walang silbi. Noong mga taon sa paaralan, lagi mo akong pinapabagsak. Ngayon, gusto mo pa rin ba akong pahirapan? 30 taon sa silangan, 30 taon sa kanluran. Ano ang dahilan mo para maging mayabang sa akin? Kahit na kaya mong makipaglaban, ano naman? Sa panahon ngayon, walang silbi ang makipaglaban. Si Yun Jingchu ay patuloy na nagsasalita. Naglalabas ng sama ng loob sa kanyang puso. Para bang nais niyang gamitin ang mga salita upang maibalik ang nawalang dangal. Si Lin Fan ay tahimik na nakatingin sa nakakatakot na mukha ni Yun Jingchu. Bigla siyang nakaramdam ng kawalang interes. Ang iba't ibang anyo ng mundo ay tila mga alon na humuhugot ng buhangin. Ang walang katapusang agos ng panahon ay dumaan ng mabilis. Ang mga hindi malilimutang alaala ay tila mga bulaklak na namumulaklak at agad na nawawala. Siguro ang landas lamang ng tao ang walang hanggan. Hayaan na. Wala nang magandang masabi sa isang tulad mo na bobo. Umiling si Lin Fan. Sinabi niya ng malamig. Pagkatapos, kasama ang kanyang kapatid na babae at si Lik Xiaoke, siya ay lumingon at umalis. Ngunit si Yun Jingchu ay hindi pa rin nakontento at sumigaw ng galit. Lin Fan, sasabihin ko sa'yo. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Hindi kita palalampasin. Huminto si Lin Fan. Siya ay isang tao na hindi mahilig mag-iwan ng problema. Sa lahat ng bagay, iniisip niya ang pag-iwas sa mga problema sa hinaharap. Ang mga salita ng kausap ay nagbigay sa kanya ng kaunting pagnanasa na pumatay. Lumiko si Lin Fan at dahan-dahang sinabi kay Yun Jingchu, kailangan mo bang ganito? Kung sa oras na yon, ang mga taong dadalhin mo ay hindi kayang ayusin ako. Kailangan mong magbayad ng kaukulang presyo. At ang presyong ito ay ang iyong buhay. Pero sa kabila ng lahat, mga dating kaklase pa rin. Bibigyan kita ng 20% diskwento. Putulin na lang ang iyong mga kamay at paa. Si Yun Jingchu ay nakaramdam ng galit nang marinig ang mga huling salita. Ikaw, isang walang trabaho, ay may karapatan bang magsalita ng ganyan? Si Yun Jingchu ay ngumiti ng malamig at kinuha ang kanyang cellphone. Tumawag siya sa isang numero. Sa hindi nagtagal, nakasagot na ang tawag. Isang malalim na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Si Ginoong Wang ito. Ako si Yun Jingchu mula sa Tianjin Group. Huli tayong nagkasama sa pagkain. Si Yun Jingchu ay ngumiti at nagsabi. Kahit na hindi na itala ng kausap ang kanyang numero. Hindi siya nagalit. Sa halip, siya ay tila naging magalang. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding katahimikan sa mga tao sa paligid. Sa pagkakakilanlan ni Yun Jingchu, siya ay tiyak na isang kilalang tao sa lungsod ng Jinling. Sa lungsod ng Jinling, sino ang malaking tao na may apelyidong Wang? Ang lahat ay nag-iisip sa kanilang isipan. Bigla silang nag-isip ng kung ano. Ang lahat ay nakaramdam ng takot. Muling tumingin sa mga mata ni Lin Fan. Nagkaroon na ng kaunting kasiyahan at awa. Kung talagang ganoon ang kanilang hinala. Kaya't si Lin Fan ay talagang nasa panganib. Agad na sumagot ang nasa kabilang linya. Chuanxiang Pavilion, tama ba? Nandoon ako malapit lang. Pumunta na tayo ngayon. Tinatayang darating sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos ng sinabi, pinutol na ang tawag. At si Yun Jingchu ay may hawak na cellphone. Nahulog sa malaking pagkabigla. Matagal na hindi makabawi sa sarili. Si Ginoong Wang ay talagang darating ng personal. Sa oras na yon, si Wang Tiangao ay seryosong nagtanong. Ginoong Yun, ang Ginoong Wang na sinabi mo kanina. Hindi ba't siya ay? Siya nga ang Ginoong Wang ng Kinglong Construction Group. Maingat na sinabi ni Yun Jingchu. Nang marinig ito, ang mga tao sa paligid ay nagliit ang mga pupil. Ang kanilang mga tingin kay Yun Jingchu ay malinaw na nagbago. Ang Kinglong Construction Group ay may halaga na higit sa 1 trilyon. Ito ang nangungunang kumpanya sa industriya ng konstruksyon sa Jinling City. Ang chairman ng grupo ay si Wang Chong. Ayon sa mga sabi-sabi, ito ay isa sa 3 pangunahing gang sa lungsod ng Jinling. Ang leader ng Kinglong Gang. Kahit na sinasabi na tayo ay nasa isang lipunan na may batas. Ang mga bagay tungkol sa mga gang ay hindi na dapat pag-usapan. Ngunit tanging ang mga nakakasalamuha sa ganitong mga tao ang makakaalam. Halos kontrolado ng mga gang ang bawat aspeto ng lipunan. Ganun lang. Lumipas ang humigit kumulang 20 minuto. Biglang may narinig na mga hakbang mula sa labas ng silid. Kapag pinakinggan ng mabuti, ang mga hakbang ay sabay-sabay at maayos. Para bang isang kupo ng sanay na sanay sa pagsasanay. Diyos ko, ilang tao ang dumating na ito. Ang lahat ay biglang nagalala at mabilis na tumayo. Ang pinto ng silid ay itinulak mula sa labas. Kasunod nito, isang taong nakasuot ng itim na damit. Isang lalaking may bilog na mukha at nasa gitnang edad ang pumasok. Sa likod ng gitnang edad na lalaki ay isang hilera ng mga nakasuot ng suit na nakatayo ng masikip. Mga bodyguard na may suot na salamin. Ang mga bodyguard na ito ay may daladalang masamang aura.
Para bang kakalabas lang mula sa isang digmaan. Nakakapangilabot na isang sulyap pa lang. Nang makita ang dumating, lahat sa paligid ay napalunok. Bahagyang nanginginig ang kanyang palad. Sa kanyang isipan, hindi maiiwasang sumulpot ang mga alamat tungkol sa tao. Wang Chong, isa sa mga higante ng Jinling City. Sa edad na 17, lumipat siya mula sa isang maliit na bayan patungong Jinling City upang makipagsapalaran. Sa edad na 20, nakakuha siya ng isang mayamang babae. Naghirap ng 10 taon. Sa edad na 30, umangat siya sa tulong ng mayamang babae. Kumabit sa linya ng mga kilalang pamilya. Itinatag ang Kinglong Construction Group. Mula noon, ang langit ay naging langit. Ang kanyang pagangat ay tila isang pagsabog sa langit. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sa loob lamang ng ilang taon, ang Kinglong Construction Group ay naging nangungunang kumpanya sa industriya ng konstruksyon sa Jinling City. Siya mismo ay tila nasa rurok ng tagumpay. Kapag siya ay tumapak, ang Jinling City ay nanginginig. Ginoong Wang, dumating na kayo. Si Yun Jingchu ay halos mahimatay sa sobrang pananabik. Siya ay yumuko at may ngiting mapagpanggap na sinalubong siya. Isang ganap na larawan ng isang alipin. Sa gitna, tanging si Lin Feng lamang ang may kakaibang ekspresyon. Paano siya? Kamakailan lang, nagbenta siya sa Jiangning na pamilihan. Nagbenta siya ng isang amulet na may guhit ng multo sa isang boss. At ang boss na iyon ay ang nakatayo sa harapan, isang lalaking may hugis bansot na mukha. Walang dahilan para magaksaya ng salita. Si Wang Chong ay nag-interrupt na may mukha ng inis. Sa gitna ng pagsisikap ni Yun Jingchu na magpakabait, talagang naiirita siya sa kanyang nararamdaman ngayon. Dati, humingi siya ng isang amulet mula sa isang mataas na tao. Matagumpay niyang pinatay ang nagdudulot ng gulo na Huang Daxian. Akala niya tapos na ang lahat. Pero hindi niya inasahan na sa gabing namatay ang Weisel. Mas kakaibang mga pangyayari ang naganap. Ang hindi tapos na gusali sa construction site ay biglang bumagsak, na nagdulot ng pagkamatay ng 8 manggagawa. At pagkatapos, biglang nawala ang mga bangkay ng 8 manggagawa. Baka may magnanakaw ng bangkay. Si Wang Chong ay may masamang ekspresyon. Agad siyang nagutos na tingnan ang surveillance footage. Ngunit ang sumunod na eksena ay nagdulot kay Wang nang bigla ang pangangalit sa kanyang anit at panginginig ng katawan. Sa monitoring center, ang 8 manggagawa na patay na, ay biglang dahan-dahang tumayo, at naglakad patungo sa malawak na bundok sa ilalim ng dilim. Akala ni Wang na siya ay nakaranas na ng maraming pagsubok sa kanyang paglalakbay. Ngunit sa ganitong kakaibang sitwasyon, siya rin ay hindi nakaiwas sa takot, walang pag-aalinlangan. Kinabukasan ng umaga, siya ay muling pumunta sa isang pamilihan sa Jiangning upang hanapin ang taong nakita niya kahapon at bumili ng isa pang amulet para sa pagpapaalis ng mga espiritu. Ngunit hindi niya inaasahan na mula umaga ay wala siyang natagpuan. Habang siya ay nagiging iritado, tumawag sa kanya si Yun Jingchu sa layuning magpasaya sa pamamagitan ng pananakit. Siya mismo ay nagdala ng tao sa Chuanxiang Pavilion upang maibsan ang kanyang pinagdaraanan. Kung hindi, sa karaniwang sitwasyon, hindi siya talaga makikinig sa isang maliit na tao tulad ni Yun Jingchu. Sino ang nagbigay sa iyo ng problema? Ituro mo sa akin. Malamig na tinanong ni Wang Chong. Nang marinig ito, hindi nagalit si Yun Jingchu kahit kaunti. Sa halip, siya ay labis na natuwa sa kanyang puso. Sa kanyang pananaw, mas masama ang ugali ni Director Wang. Mas magiging masama ang kalagayan ni Lin Fan. Siya nga. Si Yun Jingchu, na may nakakatakot na mukha, ay inabot ang kanyang kanang kamay at itinuro si Lin Fan. Inilipat ni Wang Chong ang kanyang tingin. Nang makita si Lin Feng na nasa gitna ng tao, siya ay naguluhan. Kasunod nito, isang matinding saya ang bumuhos sa kanyang puso. Tunay na parang naghanap ng sapatos na bakal at walang makitang lugar. Nakamit ng walang hirap. Naghintay siya sa pamilihan ng higit sa kalahating araw, ngunit hindi niya natagpuan ang isang bihasang tao. Hindi niya akalain na makikita niya ito dito. Huwag tumingin. Siya ay tungkol sa akin. Maaari ka nang kumilos. Nagsalita si Lin Fan. Lin Fan, naglakas loob ka pang magsalita ng walang hiya. Alam mo ba kung sino ang kasama ko? Hindi napigilan ni Yun Jingchu ang pagtawa ng may pangungutya. Hindi pa natatapos si Yun Jingchu. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Wang Chong kay Yun Jingchu, na nagdulot ng mga bituin sa mga mata ni Yun Jingchu. Sa huli, umupo siya sa lupa. Nang makita ang biglaang pangyayaring ito, naguluhan si Zhao Shuang'er. Si Ouyang Xiu ay naguluhan. Si Wang Tiangao at iba pa ay mas lalong napanganga. Anong nangyayari dito? Pati si Lin Fan ay nagulat. Dapat ay ang kanyang talisman na nagtataboy ng mga demonyo ang umuubra. Ginoong Wang, mukhang nagkamali ka ng tao. Umupo si Yun Jingchu sa lupa at tinakpan ang kanyang bibig. Kusa siyang nakapagsabi ng bang. Isang sipa ang ibinigay ni Wang Chong sa tiyan ni Yun Jingchu. Ikaw ang pinagsasampal ko, ikaw na walang modo. Ano ka ba? Naglakas loob ka pang mga bala sa mga mataas na tao. Wala nang gana si Wang Chong na makipag-usap kay Yun Jingchu. Sa ilalim ng mga nagulat na mata ng lahat,
Dire-diretso siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Linfan. Sabi niya na may luha sa mata. Itay, mahusay na tao. Sa wakas, natagpuan na kita. Tahimik na hinila ni Linfan ang kanyang kamay. At umatras ng ilang hakbang. Mahusay na tao. Ako ang may kasalanan dati. Na-misinterpret kita. Talagang magaling ka. Muling sumunod si Wang Chong at masiglang nagsabi. Nang lumabas ang salitang ito, nagulat ang lahat sa paligid. Matapos lahat, sinasabing si Wang Chong ay umasa ng 10 taon. At dahil sa matagal na pag-aalaga sa mayamang babae, hindi maiiwasan na magbago ang kanyang ugali. Madaling magkaroon ng pagkasuklam sa mga babae. Dagdag pa, si Linfan ay napakagwapo. Ang kanyang mga kilay ay matulis at may dala pang lungkot. Baka naman, lahat ay lumunok ng laway. May naramdaman silang takot sa kanilang puso. Naisip na nila ang susi. Hindi nakapagtataka na si Wang Chong, isang mataas na tao, ay magiging mabait kay Linfan, isang mahirap na bata. Agad siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Linfan. Umiiyak na may luha sa mata. Talagang mahirap ang kanyang kakayahan. Ang tanga-tangang ito ay sobrang baliw. Ganito pala yon. Noong mga taon sa paaralan, umaasa sa mga babae. Ngayon sa lipunan, umaasa sa mga lalaki. Ang gunggong na ito, mukhang ganito rin ang iniisip ni Yun Jingchu. Mahigpit niyang pinigil ang kanyang kamao, puno ng sama ng loob. Pero wala siyang magawa, dahil alam niyang hindi siya kasing gwapo ni Linfan. Napansin ni Linfan ang kakaibang tingin ng mga tao. Mas lalo pang sumimangot ang kanyang noo. Kung lalapit ka pa sa akin ng kahit isang hakbang, patay ka sa akin. Huminto si Wang Chong. Hindi maintindihan kung bakit ang mataas na tao ay ganito ang kanyang malamig na pag-ugali. Hindi ba sapat ang aking pagpapakita ng sigasig? Mataas na 8. Nagagalit ka pa ba sa nangyari kahapon? Kahapon, hindi ko sinasadyang maliitin ka. Akala ko hindi ka kayang gawin ito. Pero hindi ko inasahan na pag-uwi ko ng gabi. Nang suriin ko, saka ko lang nalaman na ang iyong kakayahan ay talagang kahanga-hanga. May hitsura ng paghingi ng tawad si Wang Chong. Nang lumabas ang salitang ito, nagulat ang lahat sa loob. Hindi nakatiis na punasan ang pawis sa kanyang noo. Sobrang nakakabigla naman ito. Si Linfan, hindi ko akalain na ganito ka. Hindi na nakatiis si Zhao Shuanger. Malamig na sinabi ito at agad na umalis. Oh, Xiao Fan, may mga bagay na ayaw na ring pag-usapan ng guro. Basta, ikaw na lang ang bahala dito. Sa buhay, may mga bagay na isinasakripisyo at may mga bagay na natamo. Sa kabila ng lahat, ang paunahing layunin ay hindi nagbabago. Pinatpat ni Ouyang Xiu ang balikat ni Linfan at huminga ng malalim. Guro, hindi ganito ang sitwasyon. Si Linfan ay walang masabi. Hindi niya maintindihan kung bakit iniisip ng lahat ang ganoong paraan. Ang grupong ito ng mga matatandang malilibog. Sa isang iglap, mahigit kalahati ng mga tao sa kwarto ay umalis na. Nakatingin habang umaalis ang mga bisitang kanyang inimbitahan. Si Yun Jingchu ay humigpit ang pagkakapiga ng kanyang kamao. Hindi siya kontento. Ngayon, may pera siya. Kung kailangan ng kapangyarihan, mayroon siya nito. Kung kailangan ng tao, mayroon din siya. At ano ang meron si Linfan? Siya ay isa lamang simpleng tao na marunong lamang magbenta ng bulaklak. Sa pag-iisip dito, isang alon ng kahihiyan ang bumalot kay Yun Jingchu. Ang mga mata ni Yun Jingchu na nakatingin kay Linfan ay puno ng galit at puot. Napansin ni Linfan ang galit na tingin na iyon. Kaya't itinulak niya si Wang Chong. Diretsong naglakad patungo kay Yun Jingchu. Isang sipa ang tumaga sa kanang braso ng kalaban. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Pagkatapos, si Linfan ay sunod-sunod na sumipa. Note, this line appears to be a sound or expression and may not have direct translation. Ang mga buto ng mga kamay at paa ni Yun Jingchu ay nabali. Ang matinding sakit ay nagdulot kay Yun Jingchu ng isang nakakatakot na anyo. Halos mawalan siya ng malay. Halos tiyak na. Si Yun Jingchu ay tiyak na bugugol ng susunod na buhay sa isang wheelchair. Ngunit hindi ito pinansin ni Wang Chong. Hindi ko akalain na ang matalinong tao ay hindi lamang marunong sa mga misteryosong sining. Ang kanyang kakayahan ay talagang hindi pangkaraniwan. Ako, si Wang, ay humahanga. Si Wang Chong ay ngumiti at lumapit upang magbigay ng papuri. Si Linfan ay malamig na tumingin kay Wang Chong. Diretsong naglakad palabas. Ang ipinakita ni Wang Chong kanina, nagdala ito sa kanya sa isang alon ng damdamin. Kaya niyang pigilin ang sarili na hindi patayin si Wang Chong. Ito ay itinuturing na sapat na paggalang sa kanya. Dalubhasa, manatili po muna kayo. Agad na hinarang ni Wang Chong si Linfan sa pintuan. Mataas na tao. Huwag kang magkamali ng akala. Talagang may problema ako ngayon. Ako si Wang Chong, naglakbay sa hilaga at timog. Nakaranas ng mga kahirapan at panganib. Nakipaghalikan pa sa makamandag na ahas. Pero ang bagay na ito ng muling pagkabuhay ay talagang lampas sa aking kaalaman. Hindi ako nakatulog kahit isang saglit kagabi. Maagang maaga ay pumunta ako sa Jiangning Department Store upang hanapin ka. Pero hindi ko inasahan na makikita kita dito. Muling pagkabuhay ba? Si Linfan ay nagusap sa kanyang sarili. Tungkol dito, may iba't ibang posibilidad.
Mga espiritu ang nagdudulot ng gulo. Epekto ng lugar. Bukod dito, sa mga alternatibong paraan, mayroon ding isang uri ng kontrol sa mga patay. Maabot ang epekto ng pagpapalakad ng katawan. Kaya bago ko ito makita ng aking sariling mata, hindi ko rin matukoy kung ano ang nangyayari. Ano na? Mahusay na tao. May paraan ka ba? Maingat na tanong ni Wang Chong. Huwag mo akong tawaging mahusay na tao palagi. Parang hindi natural. Tawagin mo na lang akong Lin Fan. Sabi ni Lin Fan habang nakakunot ang noo. Masyadong estranghero ang pagtawag sa pangalan. Dapat ay mas matanda ako sa iyo ng mahigit 10 taon. Kaya tawagin na lang kita na Lin Little Brother. Pwede ba? May ngiti si Wang Chong. Habang nagsasalita, gusto na namang hawakan ang kamay ni Lin Fan. Ano na naman ang gusto mong gawin? Nagningning ang mga mata ni Lin Fan. Pasensya na, pasensya na. Isang profesional na sakit na nabuo dati. Nahihiyang hinaplos ni Wang Chong ang kanyang ulo. Malamig na tumingin si Lin Fan kay Wang Chong. Sa bagay na ito, hindi ko pa maibigay ang aking konklusyon. Kailangan kong tingnan ang construction site para malaman. Kaya't umalis na tayo ngayon. Natuwa si Wang Chong sa kanyang puso. Basta't kayang ayusin ni Lin ang bagay na ito. Maari kitang bigyan ng 5 milyon. 8 pirasong mahahabang Hummer. Bumuo ng isang itim na convoy. Patungo sa silangang suburb ng Jinling City, sa direksyon ng Taihu Mountain. Sa oras na ito, mahigit 4 na ng hapon na. Unti-unting lumulubog ang araw sa kanlurang bundok. Ang buong kalangitan ay napapalibutan ng pulang ulap. Sa makitid na daan, ang dapit hapon ay nagbubuo ng mahahabang anino ng convoy. Binuksan ni Lin ang pinto at bumaba ng sasakyan. Isang mabilis na sulyap. Ang tumambad sa kanyang paningin ay isang maliit na 2 palapag na gusali. Asul na bubong at puting dingding. Tipikal na simpleng bahay sa construction site. Tinatayang may higit sa 500 simpleng bahay. Kung bibilangin na 4 na tao sa isang kwarto, mayroong higit sa 2,000 tao. Ang ganitong sukat para sa isang construction site ay maituturing na napakalaki na. Sa mga sandaling iyon, ang 2 puno ng willow sa malapit ay nakakuha ng atensyon ni Lin. Kapatid na Lin, kamusta? Maingat na tanong ni Wang Chong. Ang sukat ng construction site ay hindi maliit. Mukhang hindi maganda ang feng shui ng lugar na ito. Umiling si Lin Fan. Ang 2 puno ng willow sa tabi ng batis sa malayo ay nasa ilalim ng anino. Lumalaki sa tabi ng tubig. Sa tabi ng maliit na batis sa bundok na ito, may lumitaw na 2 puno ng willow na may lapad na halos 1 metro. Sa tingin mo ba ay normal ito? Matapos ang kaunting pag-udyok kay Wang Chong, nagsimula na rin siyang makaramdam na may mali. Ang karaniwang puno ng willow ay may lapad na mga 30 hanggang 40 sentimetro. Ayos na yon. Pero sa bundok na ito, may mga ganitong katabaan na puno ng willow. Maliwanag na hindi ito umaayon sa natural na batas ng paglaki. Ang tinatawag na ki ay nagkakalat kapag nahaharap sa hangin. Humihinto ito kapag nahaharap sa tubig at nahihirapan kapag nahaharap sa bundok. Nang tumingin muli sa itaas, ang bundok na ito ay umaabot ng 100 metro ang taas. Ngunit nahahati ito sa gitna. Ang 2 haligi ay nagdadala ng langit, mahirap makapasok ang sikat ng araw. Sa pagdating ng gabi, ang hamog at halumigmig. Madilim at mahalumigmig. Nagsasanhi ito ng pinakatipikal na sitwasyon ng pagtagong anino sa bundok. Para sa mga espiritu at multo, ang lugar na ito ay talagang may magandang feng shui. Para sa mga tao, ito ay isang magandang lugar para sa pag-aalaga ng mga bangkay. Kung ililibing dito, maaaring makalipas ang 10 taon ay maging zombie na. Gurgle. Narinig ni Wang Chong ang maikling mga salitang ito. Unti-unti nang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Talaga bang may problema ang feng shui sa lugar na ito? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Putulin ang 2 puno ng willow, at patagin ang 2 bundok na ito. Hayaan na mawala ang masamang enerhiya dito at magiging maayos na. Hindi pwede. Madaling ayusin ang pagputol ng 2 puno ng willow. Pero ang Taihu Mountain ay isang 5-star National Forest Park. Talagang imposibleng pasabugin ito. Kapatid na Lin, sabihin mo ang pangalawang pagpipilian. Sabi ni Wang Chong habang nakakunot ang noo. Ang pangalawang pagpipilian ay ang muling pagpili ng lokasyon. Maaari kitang tulungan na pumili ng magandang lugar. Tinitiyak kong magiging maayos ang lahat para sa iyo. Narinig ito ni Wang Chong at muling ngumiti ng may paghati. Kapatid na Lin, nakita mo na rin. Malapit nang matapos ang proyektong ito. Ngayon, kung lilipat ng lugar, mawawala ng 10 bilyon. Mayroon bang iba pang paraan? Gusto mo na namang mamatay? Lahat ng magagandang bagay sa mundo ay nakuha mo na. Si Lin Fan ay ngumisi ng malamig. Babalik ako bago magdilim. Sa oras na yon, makakatulong ang karma sa iyo na lutasin ang problema. Pagkatapos, mabilis siyang lumakad palabas. Sa ilang pagtalon, siya ay nawala sa malawak na kabubatan. Matapos umalis si Lin Fan sa proyekto, dumiretso siya sa tuktok ng Taihu Mountain. Nakatayo sa ilang daang metro taas na bundok. Nang tumingin pababa, ang buong anyo ng Taihu Mountain ay nasa kanyang paningin.
Ang mga sinaunang puno ay sagana at ang mga daluyan ng tubig ay nagtatagpo. Ang mga ito ay umuugoy at baluktot na parang dragon at ahas. Ang Taihu Mountain na ito ay nakakonekta sa lungsod ng Jinling. Ang Purple Gold Mountain ay nasa dulo ng Dragon Vein. Pinapagana ng enerhiya ng lupa. Paano ito magiging isang bundok na nagtatago ng mga anino? Sa oras na yon, isang piraso ng lupa ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang piraso ng lupa na ito ay nasa gilid ng bundok na nagtatago ng mga anino. Ito ay isang lugar na mahirap maabot ng sikat ng araw. Ang masidhing presensya ng malamig na enerhiya ay talagang kapansin-pansin. Ang tubig ay may mga Dragon Ball. Ang bundok ay may mga yinyang na bato. Baka mayroon pang mga extreme yin na bato sa lugar na ito. Si Lin Fan ay nag-iisa na nagsasalita. Ano ang yinyang na bato? Sinasabing ang harap ng bundok ay nakaharap sa araw. At ang likod ay nakaharap sa dilim. Kapag ang harap na enerhiya ng araw ay umabot sa isang tiyak na antas, magiging isang bato na tinatawag na extreme yang. At kapag ang malamig na enerhiya ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay magtitipon. At pagkatapos ay magiging isang bato na tinatawag na extreme yin. Ang ganitong yinyang na bato ay itinuturing na bihirang kayamanan sa mundo ng pagsasanay. Pangunahing ginagamit ito para sa pagpapalakas ng katawan. Si Zen noong una, ang matandang lalaki ay naghanap ng yinyang extreme na bato. Nais niyang palakasin ang kanyang katawan, upang matulungan siyang makalagpas sa yuanying na yugto. Sa kasamaang palad, naghanap siya sa daan-daang bundok, ngunit hindi niya ito natagpuan. Hindi niya inasahan na dito ay nakatagpo siya ng isa. Si Lin Fan ay tumalon. Tumalon siya mula sa higit sa 100 metrong bangin. Nakarating sa isang madilim na yungib. Walang kahit anong liwanag sa loob ng yungib, nakakatakot ang lalim. Bukod dito, may mga malalakas na malamig na hangin na humuhuni mula sa loob ng yungib, na nagdudulot ng panginginig. Habang si Lin Fan ay patuloy na naglalakad sa loob ng yungib, lalong tumitindi ang malamig na hangin. Sa lupa, makikita ang mga buto ng mga hindi kilalang nilalang. May mga tuyong buto mula sa maraming taon na ang nakalipas. Mayroon ding ilang buto na may kaunting dugo pa sa ibabaw. Maliwanag na ito ay mga bagong isinilang. Hindi ba't mayroong uri ng nilalang na naninirahan dito? Sa pag-iisip ni Lin Fan ng ganito, hindi niya maiwasang bumilis ang kanyang mga hakbang. Sa pinakailalim ng yungib, isang espasyo ng mga 70 hanggang 80 metro kwadrado. Sa gitna ay may isang napakalaking bato. Ang bato ay may madilim na asul na kulay. Sa itaas nito ay may isang uka na may diameter na mga 6 hanggang 7 sentimetro. Lumapit si Lin Fan at bahagyang nagkunot ng noo. Batay sa natitirang amoy, ang uka na ito ay dapat na lugar ng kapanganakan ng Extreme Yin Stone. Ngayon, hindi na makita ang Extreme Yin Stone. Maliwanag na may ibang tao nang nauna dito. Sa mga sandaling iyon, sa madilim na espasyo, biglang umusbong ang tunog ng dong, dong, dong. Mayroong isang madilim na silid. Si Lin Fan ay nagisip. Sinundan niya ang tunog at natagpuan na ito ay nagmumula sa isang pader. Wala siyang pag-aalinlangan at agad na nag-swing ng kanyang espada. Bang! Isang pader ang sumagot at naganap. Sa madilim na silid ay mayroong isang perlas ng gabi na naglalabas ng mahina at malambot na liwanag. At mayroon ding isang kahoy na kama. Sa kama ay may nakaupong isang dalagang nasa 17 o 18 taong gulang. Ang dalaga ay may suot na 2 tainga ng kuneho sa kanyang ulo. At ang kanyang mga alon ay napakalakas at napakalaki. Gayunpaman, ang ganitong magandang dalaga, sa sandaling ito ay puno ng takot at umiiyak ng malakas. Siya ay labis na natatakot habang nakatingin kay Lin Fan. Huwag kang lumapit. Ang dalaga ay humahawak sa kanyang malaking dibdib at nanginginig sa takot. Tumigil si Lin Fan na walang masabi. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't ikaw ang nagdala sa akin dito? Tanong ng dalaga na may awa. Siyempre hindi. Tugon ni Lin Fan. Ang dalaga ay maingat na tumingin kay Lin Fan nang marinig iyon. Bigla niyang napansin na mukhang gwapo pala ang kausap. Sa sandaling iyon, hindi na siya ganoon katakot. Ang pangalan ko ay Jiang Xining. Isa akong freshman sa Jinling University. Kagabi, pumunta ako sa internet cave para maglaro. Tapos, hindi ko alam kung paano, bigla akong nawalan ng malay. Nang magising ako, nandito na ako. Kuya, ikaw ba ang ipinadala ng tatay ko para iligtas ako? Hindi. Dumaan lang ako. Sabi ni Lin Fan na medyo nairita. Kaya mo ba akong tulungan, kuya? Makakapagbigay ako sa iyo ng pera. 1,000 piso. Mahirap akong makapagbigay ng serbisyo. Ang ibig kong sabihin ay 3 milyon. Ito na ang bulsa kong pera sa loob ng 1 buwan. Nagtaka si Lin Fan. Sa 10 tao, siyam ang mayaman. May isa pang napakamayaman. Mukhang hindi basta-basta ang pagkatao ng dalagang ito. Pero hindi siya nagmamalasakit. 3 milyon ay sapat na para siya kumilos. Pero hindi siya nakalakad ng 2. Nakita sa harapan ang 8 nakakatakot na mukha. Mga halimaw na may amoy ng dugo. Si Lin Fan ay nagkunot ng noo. Mukhang ito na ang 8 bumangon mula sa pagkamatay ni Wang Chong. Hindi ko akalain na lilitaw sila dito.
Ang 8 bangkay ay sumigaw at tumakbo papalapit, na may mga pangil at nagdangalit. Ay! Si Jiang Xining ay natakot at tinakpan ang kanyang mga mata. Pero mabilis na naging tahimik ang lahat. Maingat niyang inalis ang kanyang kamay. Natagpuan na ang 8 bangkay ay nawala. Sa madilim na lupa ay nakatagilid ang napakaraming piraso. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ng 2. Isang matandang may puting buhok ang pumasok sa yungib. Tumingin sa tanawin sa madilim na silid. Ang mukha ng matanda ay tila napakabigat na parang mababasa na. Lumabas lang siya para gumawa ng kaunting bagay. Pagbalik niya, naisip niyang nawasak na ang kanyang pugad. Ang 8 bangkay na iniwan ko ay naging pira-piraso. Hindi ba't may isang mandirigma mula sa Xuanjing na kumilos? Kung walang aberya, dapat ay may ipinadalang tao ang Jiang pamilya para iligtas ang batang iyon. Ang Jiang pamilya ay may kakayahan talaga. Muling sinabi ng matanda na may masamang pakiramdam. Pero hindi ganun kadali matatapos ang mga bagay-bagay. Bago sumapit ang paglubog ng araw, dinala ni Lin Fan si Jiang Xining pabalik sa proyekto sa ibaba ng bundok. Nakatayo si Wang Chong at ang iba pa sa proyekto, nag-aabang ng may pagkabahala. Ngayon, nang makita si Lin Fan na bumalik, hindi maiwasang makapagpahinga ng maluwag ang kanilang mga puso. Lin, nakababatang kapatid. Sa wakas, nakabalik ka na. Pagkasabi nito, tumingin siya muli kay Jiang Xining. Isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya, ang batang ito ay talagang kayang tumanggap ng lahat. Kahit walang mayroon ng Lin, nakababatang kapatid. Ang ginoong ito. Hindi na naghintay si Lin Fan na sumagot. Nagpakilala si Jiang Xining. Kumusta? Ang pangalan ko ay Jiang Xining. Sana'y magtulungan tayo. Ikaw ang munting prinsesa ng pamilya Jiang. Jiang Xining. Si Wang Chong ay nagulat. Sa kanyang mga mata ay may kasamang saya at kaunting pananabik. Nawala ka kagabi. Ngayon, halos naguguluhan na ang iyong pamilya sa paghahanap sayo. Sa pagtingin dito, sinabi ni Lin Fan. Siya ay nakidnap. Sa pagkakataon, nailigtas ko siya. Ah, ganun pala. Kapatid na Lin. Sa pagkakataong ito, swerte ka na. Masiglang pinatpat ni Wang Chong ang balikat ni Lin Fan. Naging tahimik si Lin Fan. Mula sa reaksyon ni Wang Chong, hindi mahirap makita. Ang pagkakakilanlan ng batang ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa inaasahan ko. Masiglang kinuha ni Wang Chong ang kanyang cellphone at lumakad sa isang sulok. Tumawag siya. Maliwanag na siya ay nag-aabiso sa pamilya Jiang. Ang oras ay lumilipas. Sa lalong madaling panahon, ang langit ay naging madilim. Ang gabi ay madilim at puno ng ulap. Sa gitna ng bundok, hindi mo makita ang iyong mga daliri. Tanging ang ilaw sa loob ng proyekto ang kumikislap. Nagdala ng kaunting sigla sa tahimik na bundok na ito. Mga bandang 7:00 ng gabi. Ang mga tao ng Jiang ay nagmaneho ng isang itim na Lali papasok sa proyekto. 3 tao ang bumaba mula sa sasakyan. Isang gitnang taong nakasuot ng tangsuit at 2 bodyguard na nakaitim. Siya ay si Yang Tianbao. Nang makita ni Wang Chong ang dumating, kumang kanyang mga pupil. Ang kanyang ekspresyon ay malinaw na naging seryoso. Samantalang si Jiang Xining ay masiglang tumakbo papalapit. Hinawakan ang braso ng gitnang tao at masayang sumigaw. Iyo Yang, bakit ikaw ang dumating para sunduin ako? Ginoo, sa pagkakataong ito, talagang nagalala ang mga tao sa bahay. Si Yang Tianbao ay huminga ng malalim. Si Jiang Xining ay nahihiyang yumuko. Pagkatapos ay mabilis siyang tumingin kay Lin Fan at nagsabi. Iyo Yang, siya ang nakababatang kapatid na nagligtas sa akin. Nangako akong bibigyan siya ng 13 milyon bilang kabayaran. Bilisan mo akong tulungan na i-transfer ang pera sa kanya. Napatingin si Yang Tianbao kay Lin Fan nang marinig ito. Nawala ang dalagang ito kagabi sa hatingabi. At ngayong gabi madali siyang nailigtas. At humingi ng mahigit sa 10 milyong bayad. Mahirap para sa kanya na hindi mag-isip ng iba. Batang lalaki, ano ang pangalan mo? Saan mo nailigtas ang aming dalaga? Napakunot ng noo si Lin Fan nang marinig ito. Naghihinala ka ba na ako ang nagangkin? Iyo Yang, hindi mo dapat gawin ang ganitong bagay na nagbabalik ng utang na loob sa masama. Medyo nagalit si Jiang Xining. Hindi sumagot si Yang Tianbao. Inutusan niya ang 2 bodyguard na harangan ang dalaga. At pagkatapos ay malamig na tumingin kay Lin Fan. Kung hindi mo ako mabibigyan ng angkop na dahilan, wala akong magagawa kundi dalhin ka pabalik sa Jiang pamilya para imbestigahan. Sino ang mag-aakalang sa oras na ito? Tak-tak. Sa walang katapusang dilim sa harap ng pintuan ng construction site, biglang may narinig na mahinang tunog ng mga hakbang. Kasunod nito, isang matandang may puting balbas. Dahan-dahang lumapit ang isang puting whistle sa harap ng lahat. Ang masamang tingin nito ay tuwid na nakatingin. Sa lahat at nakangiting nagtanong, tingin nyo ako ba'y parang tao? Para pa ring anghel. Ang biglaang eksenang ito ay nagpaluha. Sa lahat ng tao maliban kay Lin Fan. Ano ang sitwasyong ito? May balita sa hilagang silangang bahagi na ang Huang Daxian ay humihingi ng titulo. Si Wang Chong ay nanginginig sa takot. Kanina, malinaw na pinatay na niya ang isa. Bakit ngayon ay may isa na namang lumitaw?
Si Jiang Xining ay nakatago sa likod niyang Tianbao. Sa kanyang mga mata, may 3 bahagi ng takot at 7 bahagi ng pagkamausisa. Marahil ay napansin ang tingin ni Jiang Xining. Ang matandang asong gubat ay tumingin sa kanya at may kakaibang ngiti. Maliit na dalaga. Tingin mo, ako ba'y parang tao o parang Diyos? Hindi ko alam. Si Jiang Xining ay natakot at umatras ng isang hakbang. Nang panahong iyon, siyang Tianbao ay umungol ng malamig. Diretsong sumuntok siya sa matandang asong gubat. Nagpapanggap ng mga espiritu. Keke. Ang ngiti ng matandang Weisel sa sulok ng kanyang bibig ay tila tao at bahagyang lumihis. Madaling nakaiwas sa atake niyang Tianbao. Siyang Tianbao ay may nakamamatay na galit sa kanyang mukha. Siya ay nagunat ng kanyang katawan habang ang hangin ay humuhuni sa kanyang mga paa. Ang kanyang kamao ay humuhuni. Kahit na mabilis na nakaiwas ang Weisel, ang mga bato sa ilalim nito ay nabasag sa isang suntok at naging napakaraming piraso. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang mukha ni Wang Chong at iba pa. Napakalakas. Isang suntok ay madaling nagwasak ng mga bloke ng konkreto. Kapatid na Lin, sino sa tingin mo ang mananalo? Lumapit si Wang Chong kay Lin Fan at bumulong. Mula simula hanggang wakas. Ang matandang Weisel na ito ay naglalaro lamang. Sino sa tingin mo ang mananalo? Sumagot si Lin Fan ng malamig. Si Jiang Xining sa tabi ay tumutol nang marinig ito. Impossible. Ang aking Uncle Yang ay napakahusay. Ngunit ang mga mandirigma ng Yellow Realm, ang Thunder Fist ay nangingibabaw sa lungsod ng Jinling. Mga mandirigma ng Yellow Realm. Kumunot si Lin Fan. Itinuro sa kanya ng matanda ang sining ng pag-akyat sa Diyos. Kaya't hindi siya gaanong pamilyar sa antas ng martial arts. Tama. Ang antas ng martial arts ay nahahati sa 4, langit, lupa, itim, at dilaw. At tanging ang mga nag-develop ng internal energy ang maituturing na pumasok sa antas ng martial arts. Ako, si Uncle Yang, ay isang mid-level na martial artist sa dilaw na antas. Ang kanyang sinanay ay ang teknik ng suntok na Thunder Fist. Ang teknik na ito ay kilala sa kanyang lakas at tibay. Madali lang ang pagputol ng mga bato at pag-akyat sa bundok. Si Jiang Xining ay may mapagmataas na mukha. Langit, lupa, itim, at dilaw. Ang pinakamataas na antas ba ng dilaw? Nagtanong si Lin Fan ng may pagkamausisa. Si Jiang Xining ay medyo nahihiya nang marinig iyon. Ang dilaw na antas ay antas ng pagsisimula. Pagkatapos ay ang itim, lupa, at langit na antas. Hindi naman iyon ganoon kahalaga. Umiling si Lin Fan. Wala kang alam. Wala kang kaalaman tungkol sa mga martial artist sa dilaw. Gaano kabigat ang mga salitang ito? Dapat alam mo ang laban sa Jiangnan Province. Kung sumali ang tiyuhin kong siyang, tinatayang diretsyo siyang magwawagi at makakakuha ng unang pwesto. Ipinagmamalaki na sinabi ni Jiang Xining. Gayunpaman, sa mga sandaling ito, ang matandang dilaw na Weisel ay biglang huminto. Sa kanyang mga bilog na mata, biglang sumiklab ang dalawang berdeng liwanag. Ang berdeng liwanag ay mahina, nakakabighaning nakakaakit sa isip. Sa ilalim ng berdeng liwanag, ang pag-atake niyang Tianbao ay hindi nakagalaw. Ang buong katawan niya ay tila naging tanga. Nakatayo siya nang walang kagalaw-galaw sa lugar. Hehe! Ang matandang dilaw na Weisel ay mumiti ng nakakaakit. Iniunat ang kanyang matutulis na kuko kay Yang Tianbao. Siyang Tianbao ay sumigaw ng masakit. Agad na nawala ang buong kaliwang braso. Ang sakit ng pagkakaputol ng braso ay halos nagdulot kay Yang Tianbao na mawalan ng malay. Nakakaakit. Ang mga mata ng hayop na ito ay tila may kakayahang mangakit. Kanina nakita ko lang. Ang kanyang mga mata ay nagdulot ng pagkawasak ng isip. Ang galing na nilalang. Si Wang Chong at ang iba ay nanginginig sa takot. Sa isang iglap nagbago ang sitwasyon. Si Jiang Xining ay napasigaw. Tumakbo siya papunta kay Yang Tianbao habang tinutulungan siyang pigilan ang pagdurugo. Habang natatakot, sinabi niya, "Eyo Yang, ayos ka lang ba? Ginoo, hindi basta-basta ang hayop na ito. Mukhang dito kami mamamatay ngayong gabi." Kinamumuhian niya ang kanyang sarili sa sobrang kayabangan. Kung hindi, kaya niyang pigilin ang matandang lobo. At pagkatapos ay papayagan ang 2 tauhan na dalhin ang Ginoo palabas dito. Pero ngayon, anuman ang sabihin ay huli na. Si Wang Chong, kung ngayon ay maipapangalagaan mo ang aming Ginoo, tiyak na magpapahalaga ang aming Jiang pamilya sa iyo. Si Wang Chong ay bahagyang nagbago ang mukha at hindi makasagot. Kung sa mga karaniwang pagkakataon ay makakabuti ang pakikipagkaibigan sa ganitong tanyag na pamilya, tiyak na hindi siya mag-aatubiling gawin ang lahat. Ngunit ngayon ang makatiis sa kanyang kalooban. Ang hindi pagtaka sa takot ay isang malaking tagumpay na. Tila alam din niyang Tianbao ang iniisip ni Wang Chong. Ang kanyang mga mata ay tuluyang naging madilim. Siya ay lumalaban at pinoprotektahan si Jiang Xining sa likod niya. Matinding nakatitig sa matandang dilaw na Weisel. Pero hindi niya inaasahan na sa mga sandaling iyon. Ang matandang dilaw na Weisel ay biglang inalis ang tingin mula sa kanya. Sa halip, isang peres ng berdeng mga mata. Tinutok ang tingin kay Lin Fan at may kakaibang ngiti. Batang lalaki, tingin mo ba ako ay tao?
O parang Diyos,